Sa gitna ng naglalakihan at kumikislap na chandelier, puno ng mga eleganteng tao ang bulwagan. Ang marangyang musika ay nagsilbing backdrop sa masiglang kwentuhan ng mga piling bisita. Ngunit sa isang sulok, isang babayang tahimik na nag-aayos ng mga basurang naiwan sa mesa. Si Sansan, isang simpleng janitress na nakatapos ng shift ngunit napilitang magtrabaho pa rin ng gabing yon. Hoy! Ano ginagawa mo rito? Hindi ka bagay rito. Bungad ng isang babaeng nakalonggaw na may mataray na ekspresyon. Ang ilan pang bisita ay natawa habang ang mga mata ni Sansan ay napako naman sa sahig. Ramdam niya ang init ng mga titig na tila sumusunog sa kanyang dignidad. Baka naman akala mo isa kang bisita. Alalahanin mo kung sino ka. Dagdag pa ng isa habang nililinisan niya ang basurahan. You're nothing, janitress ka lang. Panunuya pa nito. Habang patuloy ang panlalait mula sa di kalayuan ay pinagmamasdan siya ng isang lalaki. Si Arvin Villarreal, ang CEO ng pinakamalaking kumpanya sa bansa at ang may-ari ng lugar. Ang mga matang malamig ngunit puno ng determinasyon ay nakatuon kay Sansan. Hindi na nakapagpigil si Arvin nang makita niyang hinawakan ng isa sa mga bisita ang braso ni Sansan ng masakit. Mabilis siyang tinawid ang bulwagan at tinawakan ng kamay ng tao. Ano akala niyo sa sarili niyo? Malamig ngunit matigas ang boses niya, dahilan upang tumahimik ang paligid. Lahat ay napatingin sa kanya. She's my wife. Don't ever touch her again. Madiin niyang sabi habang nakatingin ng diretso sa mga nang-aapi kay Sansan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang araw ay nagsisimula pa lamang. Ngunit si Sansan Cortez, isang 23 anyos na dalaga na nagmula sa siksikang baryo sa Maynila, ay kanina pagising. Ang mga unang sinag ng araw ay sumilip sa bintana ng kanilang munting bahay, na tila sinasalamin ang kanyang masiyahin at matingkad na personalidad. Dahil bagaman sila ay hirap sa buhay, ang kanyang enerhiya at determinasyon ay talaga namang walang katulad. Si Sansan ay janitress sa isang malaking kumpanya sa lungsod. Hindi man siya ganong kagandahan sa pamantayan ng karamihan, nag-uumapaw naman siya sa karisma. Ang ngiti niya ay tila araw na nagbibigay liwanag sa paligid at ang kanyang masayahing disposisyon ay talaga namang nakakahawa. Sa tuwing siya ay naglalakad, parati siyang may bitbit na energy na para bang laging handang tumulong sa kahit na sino. Pagdating ni Sansan sa opisina, suot ang uniformeng maayos siyang plinansya noong gabing nakaraan, agad siyang naglakad papunta sa janitorial closet. Bitbit niya ang kanyang maliit na baon. Kasama na ang paborito niyang nilagang itlog. Good morning, Sansan! Bati ng isang guard sa kumpanya na si Mang Ben. Good morning din, Mang Ben! Hala, bagong gupit ah! Nako, in love na naman sa'yo si Ate Roan yan. Sagot ni Sansan na may kindat pa. Napailing ang matanda, ngunit napangiti. Sanay na ang lahat sa pagiging kikay at pilya ni Sansan. Habang naglilinis siya sa conference room, narinig niya ang usapan ng mga empleyado. Nakaka-inspire talaga ang mga taong hindi sumusuko kahit mahirap ang buhay. Sabi ng isang babaeng empleyado na napansin si Sansan. Napangiti naman si Sansan at ngumiti. Ate, kapag may pangarap ka, dapat masipag ka talaga. Walang imposible sa sipag at tiyaga. Sa gitna ng trabaho, napadaan si Mr. Tan, ang supervisor ng kumpanya. Kahit mataas ang posisyon nito, parati itong mabait kay Sansan. Sansan, salamat ha. Ang linis-linis dito sa opisina natin ang dahil sa'yo. Walang anuman po, sir. Trabaho ko po ito. Nakangiti niyang sagot bago nagpatuloy na magpunas ng mesa. Simple lamang ang baon ni Sansan. Isang nilagang itlog, konting asin at kanin. Pero kahit ganon, masaya siyang kumakain habang nakikipagkwentuhan siya sa mga kapwa niya janitor at janitress. Sa gitna ng hirap ng buhay, ang positibong pananaw ni Sansan ang nagpapagaan ng bawat araw.
Pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho, dumaan si Sansan sa palengke upang bumili ng kaunting gulay at panahog na karne. Simple lang ang kanyang layunin, ang makapagluto ng ulam na abot kaya, pero mas sustansya para sa pamilya, lalo na sa kanyang mga nakababatang kapatid. Pagdating niya sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng maliit niyang kapatid. Ate, gutom na kami! Sigaw ng bunsong si Tonton habang yakap-yakap ang kanyang binti. Relax, Tonton. Eto na si ate, magluluto na. Biro ni Sansan habang kinikiliti ang kapatid. Napansin niya naman ang kanyang ina na nagsisindi ng kandila sa harap ng bahay. Lumapit siya rito. Oh, Sansan, magsindi ka na rin para sa tatay mo. Mahinang sabi ng kanyang ina. Sa linggo na lang po tayo pumunta sa sementeryo, Nay. Wala pa akong lakas ngayon. Tahimik na kinuha ni Sansan ng isang kandila at sinindihan nito. Napapikit siya habang nagdarasal para sa yumaong ama. Habang nagdarasal, sumagi sa kanyang isipan ng masasayang alaala nila ng tatay niya noong nabubuhay pa ito. Malapit si Sansan sa kanyang ama. Noon pa man, siya na ang paborito nitong kakwentuhan. Naalala niya pa kung paano siya tinuruan ng tatay niya na magbisikleta sa kalye ng kanilang baryo. Sansan, hawakan mo na lang ng mahigpit ang manibela, tapos ipedal mo ng mabilis. Sabi nito habang tinutulungan siyang malansehin ang bisikleta. Tay, baka mahulog ako! Sigaw niya noon, pero tumatawa rin habang nararamdaman ang hangin sa kanyang muka. Hindi kita pababayaan, anak! Sagot naman ng kanyang ama habang hawak-hawak ang likod ng bisikleta. Ngayon, habang nakatitig sa kandila, napuno ng lungkot ang kanyang puso. Miss na kita, tay. Mahinang bulong ni Sansan. Pero huwag ka mag-alala. Ako nang bahala kina nanay at sa mga kapatid ko. Matapos magdasal, agad niyang tinulungan ng kanyang mga kapatid sa kanilang mga assignment. Si Ella na nasa grade 4 ay nagpapaturo sa multiplication, habang si Tonton naman ay nagpapakwento tungkol sa kanilang aralin sa kalikasan. Ate, bakit may araw? Tanong ni Tonton. Ang araw ay parang si tatay. Kahit wala na siya rito, palagi pa rin siya nagbibigay ng liwanag at init sa atin. Sagot ni Sansan na nagpatigil sa bata sa kakulitan nito. Habang abala si Sansan sa pagtuturo, lumapit ang kanilang ina at tahimik na umupo sa tabi niya. Sansan, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa atin, ha. Kung wala ka, hindi ko na alam kung paano natin kakayanin ito. Ngumiti si Sansan at hinawakan ng kamay ng ina. Nay, huwag ka mag-alala. Lahat ng to ginagawa ko para sa inyo. Kahit mahirap, basta't magkasama tayo, kaya natin. Huminga ng malalim ang ina at sinabi, araw-araw ako nangungulila sa tatay mo, anak. Hindi ko pa rin matanggap na wala na siya. Nagbiro si Sansan. Nay naman, huwag ka muna sumunod kay tatay, ha. Wala akong kasama rito. Natawa ang kanilang ina at sinagot siya. Oo naman, anak, huwag ka mag-alala. Sabay na lang silang napangiti at nagsimula silang magbalik tanaw sa masasayang alaala ng kanilang padre de pamilya. Sa gabing yon, matapos niyang matulungan ng mga kapatid, inayos si Sansan ng kanilang maliit na kusina. Habang nagluluto ng simpleng hapunan, natanaw niya ang nanay niya sa may pinto. Tahimik na nakatingin sa labas. Nay, kain na, mainit pa! Tawag niya. Sa pagkainan, nagtatawanan silang magkakapatid habang sinasariwa ang masasayang kwento ng kanilang ama. Kahit mahirap ang buhay, ang pamilya ni Sansan ay nananatiling buo at puno ng pagmamahalan. Sa puso ni Sansan, naniniwala siyang balang araw, magbabago rin ang kanilang kapalaran. At sa gabing yon, habang siya ay nakahiga sa banig na sahig, isang tahimik na panalangin ang lumabas mula sa kanyang puso. Tay, bantayan niyo po kami palagi. Sisiguraduhin ko kung magiging proud ka sa akin. Sa simula pa lang ng kanyang araw, hanggang sa pinakahuling sandali bago siya matulog, pinatunayan ni Sansan na kahit mahirap ang buhay, hindi hadlang ang kahirapan para maging masaya, makulay at puno ng pagmamahal ang paligid. Samantala, sa isang pinakamagarang ballroom sa lungsod, puno ng nagkikislapang mga ilaw at marangyang dekorasyon, nagtipo ng pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa bansa.
Ito ang gabi ng opisyal na pagpapasa ng korona kay Arvin Villarreal bilang bagong CEO ng Villarreal Group of Companies, ang pinakamalaking korporasyon sa bansa. Nakasuot si Arvin ng isang tailored na itim na suit at ipinasadya pa sa isang mamahaling luxury brand. Ang kanyang tindig ay kagalang-galang at siya ay may karismang artistahin. Sa edad na 30, hindi lamang siya kilala bilang matagumpay na negosyante, kundi isa ring sought-after bachelor. Maraming babae ang napapatingin sa kanya, hindi lang dahil sa kanyang kakisigan, kundi pati na rin sa kanyang aura na kumpiyansa at may katalinuhan. Ang kanyang ama na si Don Roberto Villarreal ay nagsimula ng magbigay ng talumpati mula sa entablado. Malalim ang boses nito, puno ng karisma, at bawat salita ay sinasabayan ng malakas na palakpakan mula sa mga bisita. Ang Villarreal Group of Companies ay hindi magiging matagumpay kung hindi dahil sa mga taong laging nandyan para suportahan ang aming layunin. Ngunit ngayong gabi, hindi tungkol sa akin ang okasyon na ito. Simula ngayon, ipapasa ko na ang responsibilidad sa aking anak na si Arvin. Nagpalakpakan ng mga tao at ang spotlight ay dumako kay Arvin. Tumayo siya mula sa kanyang pwesto. Umiti ng bahagya at naglakad patungo sa entablado. Matikas ang kanyang bawat takbang at tila ang buong silid ay napuno ng paghangang nakabitin sa hangin. Tumayo si Arvin sa harapan ng mikropono. Pinagmasdan ang lahat ng tao sa silid at ngumiti ng banayad bago nagsimula. Maraming salamat, Dad, sa mga salita mo. At maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayong gabi. Everyone looks so dashing tonight, by the way. Natuwa ang lahat sa sinabing iyon ni Arvin. Pagkatapos ay marahan siyang tumikim upang formal na simula ng kanyang speech. Napuno ng katahimikan ng bulwagan habang nakikinig ang lahat. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit puno ng kumpiyansa. Pinalad ako na magkaroon ng isang ama na nagturo sa akin, hindi lamang ng negosyo, kundi pati na rin ng mga aral sa buhay. Ang pagiging CEO ng Villarreal Group ay hindi lamang isang posisyon, isa itong malaking responsibilidad. Panimula niya sabay tingin sa lahat. Dad, I promise I will not break your trust. Hindi kita bibiguin. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa tiwala mo at para maipagpatuloy ang legacy mo na nagsimula sa sipag at tiyaga. From the bottom of my heart, salamat sa lahat ng ginawa mo at sa lahat ng patuloy mong ginagawa para sa akin at sa company. Muling nagpalakpakan ng mga tao. Mas malakas pa kaysa kanina. Nagbigay galang si Arvin sa kanyang ama bago siya bumaba ng entablado. Kasunod nito, agad siyang sinalubong ng mga business executives at partners na gustong bumati at makipag-usap sa kanya. Habang nakikipagkamay si Arvin sa mga kilalang negosyante, hindi maitatanggi ang mataas na ekspektasyon mula sa kanya. Pinag-aral siya ng kanyang ama sa Amerika, kung saan nagtapos siya bilang top of the class sa isang prestiyosong universidad. Ang kanyang karanasan at talino ay higit pa sa sapat upang magpatuloy ng legacy ng kanilang pamilya. Arvin, we have been waiting for this moment. Alam namin na malaking magagawa mo para sa kumpanya. Sabi ng isa sa mga board members habang nakikipagkamay. Salamat po. I will make sure na hindi kayo bibiguin. Sagot ni Arvin ng may profesional na ngiti. Ang bawat kilos niya ay pinag-iisipang mabuti. Bagaman mabait at polite si Arvin, hindi siya madaling kaibiganin. May kaunting layo ang loob niya sa mga tao. Isang bagay na mapapansin lalo ng kanyang ama. Matapos ang programa, nagkaroon ng press conference kung saan nakaupo si Arvin sa gitna, kasama ang kanyang ama at iba pang executives ng kumpanya. Sunod-sunod ang mga tanong mula sa mga mamamahayag tungkol sa kanyang plano bilang bagong CEO. Mr. Villarreal, what are the first steps as the new leader of the Villarreal Group? Panimulang tanong sa kanya ng isang reporter. I plan to build on the strong foundation my father established while innovating for the future. We'll focus on sustainability and expanding into global markets. Sagot ni Arvin na direkta ngunit puno ng pangako. Ngunit sa gitna ng mga seryosong tanong, isang showbiz reporter nagtanong ng may halong pagchichismis. Mr. Villarreal, given your looks and status, marami siguro nagkakagusto sa'yo.
May girlfriend ka na ba or are you dating anyone? Nagkaroon ng tawanan sa silid at kahit si Don Roberto ay napapailing ngunit napangiti. Si Arvin naman ay bahagyang natawa bago sumagot. Let's not talk about that. We're here to discuss business. Sagot niya ng mahinahon, ngunit may bahid ng pagiging prangka. Ang tanong na iyon ay tila nagbigay ng ideya sa kanyang ama. Isang bagay na matagal nitong pinag-iisipan. Pagkatapos ng mahabang gabi, sa wakas ay nakauwi na sina Arvin at Don Roberto sa kanilang mansyon. Ang kanilang bahay ay hindi lamang isang tahanan, kundi isang simbolo ng kanilang tagumpay. Ngunit kahit gaano itong kalaki, parang napakaliit ito para kay Arvin na hindi komportable sa katahimikan. Habang nagkakape ang mag-ama sa sala, nagsimula namang mag-usap si Don Roberto. Nakita ko yung press conference kanina, sabi nito. Wala kaya tayong interes sa love life, anak? Ngumiti si Arvin at bahagyang tumawa. Dad, let us put our business first. Hindi ko muna iniisip yung bagay na yan. Napabuntong hininga si Don Roberto. Alam niya kung bakit gano'n ang pananaw ni Arvin pagdating sa pag-ibig. Bata pa lamang ito, iniwan na sila ng ina nito para sumama sa ibang lalaki. At simula noon, naging matigas na ang puso ng kanyang anak sa konsepto ng pagmamahal. Arvin, sabi ni Don Roberto matapos ang mahabang katahimikan. Ang negosyo ay mahalaga, pero hindi mo dapat kalimutan na tao ka rin. Kailangan mo ng kasama sa buhay. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, binago na ni Arvin ang usapan. Let's discuss the expansion plans tomorrow, Dad. Magpapahinga na ako. Tumayo si Arvin at hinalikan ng ama sa noo bago umakyat sa kanyang kwarto. Naiwan si Don Roberto sa sala. Nag-isip habang pinagmamasdan ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Sa kabila ng pagiging seryoso ni Arvin sa negosyo, may ibang plano si Don Roberto para sa kanyang anak. Gusto niya makahanap si Arvin ng babaeng magmamahal dito at magbibigay ng balanse sa kanyang buhay. Para kay Don Roberto, ang yaman at tagumpay ay walang halaga kung wala kang kasama sa buhay. Tahimik siya na pangiti habang iniisip ang ideya. Baka panahon na para tulungan si Arvin makita ang kulang sa buhay niya. Mahina ang sabi niya sa sarili. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga na si Arvin, hindi niya alam na nagsisimula ng magplano ang kanyang ama ng isang bagay na maaaring baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Mabilis ang takbo ng buhay sa Villarreal Group of Companies. Bilang janitress, sanay at batak na si Sansan sa pag-aalaga ng kalinisan ng opisina. Hindi siya pansin ng karamihan, ngunit kilala siya sa kanyang pagiging masayahin at masipag. Para kay Sansan, ang trabaho ay trabaho. Bawat punas, bawat mop, bawat simpleng gawain ay may kahalagahan para sa kanya at sa pamilyang umaasa sa kanya. Isang umaga habang naglilinis si Sansan sa tapat ng elevator, sinigurado niyang may nakalagay na caution sign na wet floor. Suot ang kanyang gloves ay may hawak na map. Inikot niya ang sahig upang siguruhin hindi ito madulas para sa mga empleyado. Habang abala siya sa paglilinis, biglang bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas ang isang lalaking nakasuit and tie. Matangkad ito, matikas ang tindig, at halatang may mataas na posisyon sa kumpanya. Ngunit bago pa makalayo ang lalaki, napansin ni Sansa na dumaan ito sa mismong basang bahagi ng sahig. Sir naman! Sigaw niya na napakunot ang noo. May sign na nga pong caution wet floor, dinaanan niyo pa talaga. Tumigil ang lalaki, tumingin kay Sansa ng derechahan at sumagot. And why do you care? Malamig at walang emosyon ang boses nito. Natigilan si Sansan. Hindi niya mapigilang mapansin ang maamong mukha ng lalaki na para bang galing sa isang pelikula. Ang gwapo. Bulong niya sa isip. Ngunit agad niyang nireset ang sarili at bumalik siya sa kanyang ulirat. Ay sir, kasi po, imamap ko ulit yan, nadumihan niyo na oh. Nagtaas siya ng kilay. Pilit na pinapaira lang lakas ng loob. Ngunit imbes na mag-sorry, tumalikod lang ang lalaki at naglakad papalayo. Hindi na siya sinagot. Naiwang tulala si Sansa na medyo inis ngunit hindi maiwasang humanga. Ay nako, masungit pala yung gwapo. Bulong niya habang pinupunasan ulit ang sahig. Buti na lang gwapo ka.
Sambit pa niya sa sarili kahit na medyo naiinis ng kaunti dahil kailangang mag-mop muli ng sahig. Pagkalipas ng ilang araw, naging usap-usapan sa buong opisina ang opisyal na pag-upo ni Arvin Villarreal bilang bagong CEO ng kumpanya. Ang mga empleyado ay sabik na makita ang gwapong tagapagmana ng Villarreal Group, lalo na't sikat ang mga balita tungkol sa kanya. Alam mo ba, sobrang pogi daw ni Sir Arvin, artistahin ng itsura, sabi ng isang staff sa pantry. Oo nga, grabe, CEO na, gwapo pa. Parang ang hirap paniwalaan, ano? Sagot naman ng isa. Narinig ito ni Sansan habang naglilinis sa gilid. Ngumiti siya at sumingit sa usapan. Nako, masungit yon. Nakita ko na yan dati. Dinaanan pa nga yung basang sahig kahit may sign eh. Sinabihan ko pa, tapos sinungitan ako. Nagkatinginan ng kasama niya. Sansan, baka naman hindi niya lang narinig. O baka busy lang siya, CEO nga, diba? Siyempre marami siyang iniisip. Umiling si Sansan. Masungit talaga. Poging-pogi nga siya eh. Pero ano naman kung suplado? Natawa na lang mga kasamahan niya, ngunit hindi maalis-alis sa isip ni Sansan ang nangyari. Sa dami ng empleyado sa kumpanya, bakit parang lagi na lang silang nagkakasalubong? Hindi nagtagal, mali nag-cross ang landas sina Sansan at Arvin. Isang hapon, abala si Sansan sa pag-ayos ng bulaklak sa reception area nang biglang dumaan si Arvin. Mukhang seryoso at abala sa pag-uusap sa telepono. Excuse me? Malamig na sabi ni Arvin habang mabilis na nilampasan siya. Ang malakas na amoy ng mamahaling pabango nito ay naiwan sa ere. Excuse you, sir? Bulong ni Sansan na bahagyang nairita. Tao rin naman ako, di mo malang ako tiningnan. Habang pinapanood niya itong lumayo, hindi niya maiwasang mapansin muli ang tindig nito. Matangkad, makisig at napaka-formal. Ay nako, ang gwapo talaga niya. Pero bakit ang sungit? Tanong niya sa sarili. Sa mga sumunod na araw, madalas na napapadaan si Arvin sa lugar kung saan naglilinis si Sansan. At tuwing magkakasalubong sila, hindi man lang siyang iningitian ni Arvin. Sa halip, lagi itong seryoso kaya naman ay tila hindi siya napapansin. Isang beses nagwawali si Sansan sa conference room habang papasok si Arvin para sa isang meeting. Tumingin ito sa kanya saglit ngunit hindi nagsalita. Good morning, sir. Bati ni Sansan, pilit na ngumiti. Bahagya lang itong tumango bago dumiretso sa kanyang upuan. Sa loob-loob ni Sansan, naiinis na siya. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit parang okay lang sa kanyang ganitong trato mula kay Arvin. Ay buhay, gwapo nga kasi. Sabi niya habang tahimik na nagwawalis. Pagkatapos ng kanyang shift, napag-usapan nila ng mga kapwa janitress ang tungkol kay Arvin. Grabe si Sir Arvin ano? Ang sungit-sungit. Reklamo ni Sansan. Masungit? Naku hindi ah. Mabait yan sa mga board members at executives. Professional lang siguro talaga siya. Depensa naman ang isa sa mga kasamahan niya. Ewan ko ba bakit parang ako lang sinusungitan niya? Tanong ni Sansan na nakataas pa ang kilay. Baka naman naiirita siya kasi lagi kang nasa paligid. Biro naman ng isa na sinabayan pa ng tawanan. Hoy hindi ah, trabaho ko yun. Sagot ni Sansan. Kunwari ay naiinis pero hindi rin mapigilang matawa. Habang patuloy na nagkakaroon ng mga simpleng encounter sina Sansan at Arvin, unti-unti niya napapansin na kahit inis siya dito, parang may kakaiba siyang nararamdaman tuwing nakikita niya ito. Sansan, ano ba itong iniisip mo? Suplado yun. Bulong niya sa sarili habang nag-aayos ng cleaning supplies. Ngunit kahit anong pilit niyang alisin sa isip si Arvin, hindi niya maiwasang mapangiti kapag naaalala niya ang mukha nito. Lalo na kung paano itong tumingin ng seryoso at tila laging may iniisip na malalim. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging mahirap para kay Sansan na hindi mapansin si Arvin. Ngunit alam niyang imposibleng mag-cruise ang kanilang landas ng mas malalim pa. Siya, isang simpleng janitress. Si Arvin, ang CEO ng kumpanya. Ngunit sino bang makakapagsabi? Dahil sa mundo ng Villarreal Group, tila may mga kwento pang hindi pa naisusulat.
Mataas ang respeto ng lahat kay Don Roberto Villarreal, ang dating CEO ng Villarreal Group of Companies. Kahit na nagretiro na siya at ibinigay ng posisyon sa anak niyang si Arvin, nananatili pa rin siyang bahagi ng kumpanya bilang tagapayo. Ngunit kahit maganda ang takbo ng negosyo, may isang bagay na hindi maalis sa isip ni Don Roberto, ang kalagayan ng kanyang anak. Napansin ni Don Roberto na ibang-iba ang kilos ni Arvin itong mga nakaraang linggo. Lagi itong abala sa trabaho at tila walang pahinga. Madalas gabi na ko umuwi ito sa mansyon. At kung hindi man, nasa kung saan saang party ito makikita. Bilang isang ama, alam niyang hindi sapat na maayos ang trabaho ni Arvin. Gusto rin niyang masiguro ang personal na kaligayahan ng anak. Isang hapon habang umiinom ng tsaa si Don Roberto sa kanyang home office, pumasok ang kanyang sekretarya. "Sir, may mga bagong ulat na dumating," sabi ng sekretarya. Tumango si Don Roberto. Mabuti, kamusta naman sila?" tanong niya. Bagamat halata sa boses niya na alam niya na kung sino ang tinutukoy niya. Ngumiti ang sekretarya bago sumagot. "Okay naman sila, sir. Nakakaraos kahit papaano. Pero hirap pa rin sa buhay. Malaking dagok sa kanilang pagkawala ni Mang Roy." Napabuntong hininga si Don Roberto, tumingin sa bintana. Matagal niya nang iniisip ang kalagayan ng pamilya ni Mang Roy, lalo na ngayong wala na ito. Sa totoo lang, matagal niya nang nais gumawa ng mas malaking hakbang para sa kanila. "Ayusin mo ng mga papeles," biglang sabi ni Don Roberto. Mahinahon ang boses ngunit may halong determinasyon. "It's time." Nagulat naman ang sekretarya ngunit agad ding tumago. "Sige po sir, ako nang bahala." Si Mang Roy ay hindi lamang basta driver ni Don Roberto. Sa loob ng maraming taon, itinuring niya itong matalik na kaibigan at halos kapatid na. Kapag walang makausap si Don Roberto tungkol sa mabibigat na desisyon sa negosyo, si Mang Roy ang lagi niyang takbuhan. Ngunit dumating ang panahon na nagkasakit si Don Roberto. Tahimik niyang itinago ang kalagayan sa anak niyang si Arvin, na noon ay nag-aaral pa sa Amerika. Ayaw niyang mag-alala ang anak niya habang tinutupad nito ang pangarap nilang magtagumpay sa larangan ng negosyo. Noong kinailangan ni Don Roberto ng kidney transplant, walang pag-aalinlangang nagboluntaryo si Mang Roy. Nagmakaawa pa si Don Roberto na huwag nitong gawin iyon, ngunit pinilit siya ni Mang Roy. "Boss, kung para sa'yo walang problema," sabi ni Mang Roy noong panahong yon. Bilang kapalit, binigyan ni Don Roberto ng malaking halaga ang pamilya ni Mang Roy. Ito ang naging dahilan kung bakit guminhawa ang buhay nila kahit papaano. Ngunit ilang taon lamang ang lumipas, nagkaroon ng cancer si Mang Roy. Ang perang naipon ay naubos sa pangpapagamot. Ngunit hindi na rin kinaya ng kanyang katawan. Noong nasa ospital si Mang Roy sa kanyang huling mga araw, pinuntahan siya ni Don Roberto. At sa gitna ng kanilang usapan, inabot ni Don Roberto ang kamay ng kaibigan at nangako. "Roy, habang buhay ako magpapasalamat sa ginawa mo. Aalagaan ko ang pamilya mo. Yan ang pangako ko sa iyo." Pagkatapos ng pagkawala ni Mang Roy, tinupad ni Don Roberto ang kanyang pangako. Tinulungan niya ang pamilya nito sa pamamagitan ng pagbibigay kay Sansa ng trabaho bilang janitress sa Villarreal Group. Hindi man magara ang trabaho, alam niyang malaking tulong ito para sa pamilya ng kaibigan niya. Habang iniisip ni Don Roberto ang sitwasyon ni Arvin at ni Sansan, napansin niya ang posibilidad na tila sinadya ng tadhana. Matalinong babae si Sansan, mabait, masipag at puno ng pagmamalasakit sa kanyang pamilya. Alam niyang hindi ganong kadaling makahanap ng taong tulad niya. Dahil dito, isang ideya ang pumasok sa isip ni Don Roberto. Bakit hindi na lang maging sila? Bulong niya sa sarili. Kung sakaling si Arvin at si Sansa na magkakatuluyan, masisiguro niyang nasa mabuting kamay na ang anak niya. Sigurado rin siyang matutulungan nito ang pamilya ni Mang Roy na matagal niya nang gustong gawin. Mabigat ang ideyang yon sa umpisa, ngunit habang iniisip niya ang lahat ng aspeto, unti-unti itong nagkakaroon ng saysay. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit handa siyang gawin ang lahat upang maisakatuparan ang plano. Samantala, pareho namang walang kamalay-malay sina Arvin at Sansan sa malaking pagbabagong magaganap sa kanilang buhay. Si Arvin ay abala sa trabaho at sa mga social events na dinadaluhan niya tuwing gabi. Sa kabilang banda, si Sansa naman ay patuloy na nagtatrabaho bilang janitress.
Nagbabalanse sa mga responsibilidad niya sa trabaho at sa pamilya. Para kay Arvin, walang espasyo sa kanyang buhay para sa pagmamahal. Mas pinipili niya pang ibuhos ang atensyon niya sa kumpanya kaysa bigyang pansin ang usapin ng puso. Para naman kay Sansan, imposibleng mag-cross ang landas nila ng isang tulad ni Arvin. Ngunit sa likod ng lahat ng to, si Don Roberto ay abala sa paglalatag ng plano. Sa kabila ng kanyang edad, determinado siyang ayusin ang mga bagay para sa kanilang dalawa. Para kay Arvin na tila masyadong lulong sa trabaho at para sa pamilya ni Mang Roy na minsang naging tagapagligtas ng kanyang buhay. Kapag nagawa ko to, makakampante na ako. Bulong niya sa sarili habang tumingin sa lumang litrato ni Mang Roy. Sa bawat araw na lumipas, lalong nagiging malinaw kay Don Roberto na hindi lang ito tungkol sa utang na loob. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon para sa dalawang taong nangangailangan ng bagong simula. Habang pinagmumuni-muni ni Arvin ang mga proyekto para sa kumpanya, naramdaman niyang hindi pa rin siya makapag-focus ng buo. Isang malaking bahagi ng kanyang buhay ang hindi pa rin niya mapag-isipan ng maayos. Ang pagkawala ng kanyang ina nung bata pa siya. Bagamat tinanggap niya na iyon, hindi maikakaila na hanggang ngayon ay may malalim na bakas ng kalungkutan sa kanyang puso. Kasalukuyan siya nakaupo sa maluwag na sala ng mansyon nila. Ang paboritong pwesto niyang tinatambayan tuwing may mahahabang usapan tungkol sa negosyo. Ang kanyang ama na si Don Roberto ay nasa tabi niya at masigasig na nag-schedule ng mga proyekto at diskusyon tungkol sa mga bagong posisyon sa kumpanya. Ang kanilang pag-uusap ay mahaba at seryoso. Bagamat sanay na si Arvin sa ganitong klaseng usapan, may mga pagkakataong ramdam niyang pangungulila ng kanyang ama. Huwag mong kalimutan na may mga bagong regulations na dapat tayong sundin sa market expansion, anak. Sabi ni Don Roberto habang tinitingnan ng mga ulat. Mahalaga ang pagpaplano na ito, hindi lang sa kasalukuyan kundi pati na rin sa hinaharap. Oo dad, naiintindihan ko. Sagot ni Arvin. Ngunit hindi maiwasan ang pakiramdam ng pagka-stress na nararamdaman niya. Hindi ito dahil sa trabaho, kundi dahil sa personal na buhay niya. Naisip niya na hindi siya makapaghintay na matapos ang araw na to dahil hindi na rin siya natuwa sa mga party na pinupuntahan niya gabi-gabi. Habang patuloy ang kanilang usapan, naramdaman ni Arvin ang pagtunog ng telepono ni Don Roberto. Agad na sumunod ang sekretarya ni Don Roberto sa kanilang usapan at nagatid ng isang mensahe. Don Roberto, andito na po siya. Papapasukin ko na po ba? Tanong ng sekretarya. Tumango naman si Don Roberto at sumagot. Sige, papasukin mo na siya. Nagkatinginan si Arvin at Don Roberto. Who's coming, Dad? Tanong ni Arvin. Hindi alam ko anong hinihintay na bisita ng kanyang ama. Isang tao na may malaking bahagi sa plano ko. Sagot ni Don Roberto at ang mukha nito ay may seryosong ekspresyon. Hindi nagtagal pumasok sa mansyon si Sansan. Si Sansan na isang janitress sa kanilang kumpanya na hindi akalain ni Arvin na makikita niyang pumasok sa mansyon. Pagpasok ni Sansan, kitang-kita agad ang kaba sa kanyang mga mata. Hindi siya sanay na pumasok sa mga ganitong klaseng lugar. Lalo na't alam niyang makikita niya si Arvin doon. Ang CEO na hindi niya akalain na magiging bahagi ng kanyang buhay. Habang nilalakad ni Sansan ang pasilyo ng mansyon, hindi maiwasan ang labis sa pag-aalala. Bakit ba ako dinala rito? Naisip ni Sansan. Ano bang pakay sa akin ni Don Roberto? Ang mga tanong na ito ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Ngunit nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Arvin, nagulat siya. Hindi siya sigurado kung kilala ba siya ng binata. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring magkamali. Siya ang masungit na lalaki na madalas siya makita sa opisina. Nagkatinginan sila ni Arvin. Dahil hindi pa sila makapag-usap ng masinsinan sa personal. Medyo nanlaki ang mata ni Arvin nang makita siya. Hindi niya kasi alam ang pangalan ni Sansan, ngunit matagal niya nang nakikita ang mukha ng babae sa mga sulok ng opisina. Dahil sa pagkabigla at tumahimik siya at hindi makapagsalita, hindi rin siya sigurado kung papaano siya magsisimula ng usapan. Kaya naghintay na lang siya kay Don Roberto. Habang magkatabi sila sa mesa, nagsimulang magpaliwanag si Don Roberto. Arvin, Sansan,
May mahalaga akong sasabihin sa inyo. Nagkatinginan sila at naghintay ng ipagpapaliwanag ng matandang lalaki. Alam ko na marami kayong tanong. Nagpatuloy pa si Don Roberto. At nais ko magbigay linaw. Sansan, ikaw ang panganay ni Mang Roy, hindi ba? Nais ko sanang ituloy ang pangako ko sa kanya. Sumulyap si Arvin kay Don Roberto. Dad, anong ibig mo sabihin? Sansan, sumagot si Don Roberto. Ang inyong ama, siya ang nagbigay sa akin ng pagkakataon upang magpatuloy. Siya ang nagligtas sa akin nung ako'y nangangailangan. At ngayong wala na siya, naisunto pa rin ang pangako ko sa kanyang pamilya. Nagulat si Arvin sa sinabi ni Don Roberto. Hindi niya alam na ganitong kalalim ang koneksyon ng kanyang ama kay Mang Roy. Alam niyang may utang na loob ang kanyang ama kay Mang Roy, ngunit hindi niya alam na hanggang sa dulo ng buhay nito, patuloy itong tinulungan ni Don Roberto. At anong ibig sabihin nito, Dad? Tanong ni Arvin na ang boses ay naglalaman ng pagkalito. Ang ibig kong sabihin, anak, sagot ni Don Roberto, ay nais ko kayong magkasama. I want you to marry Sansan. Lahat ng naririnig ni Sansan sa mga salitang yon ay parang isang malaking pahirap sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ano po? Tanong niya. Hindi matanggap ang biglang pagbabago ng takbo ng kanyang buhay. Si Arvin naman, kahit medyo masungit at matigas, ay nagulat din sa sinabi ng ama. What? Suminghal siya. Naguguluhan sa nangyayari. Don Roberto, sabi ni Sansan, hindi ko yata naisip na mangyayari ito. Ang kanyang mga saloobin ay magulo at hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Hindi niya alam kung paano magsisimula at kung anong mga posibleng mangyari kung sasang-ayon siya. Ngunit nagsalita ulit si Don Roberto. Ang boses nito ay puno ng pakiusap. Arvin, anak, hindi ko nais na pilitin ka. Pero sana'y maintindihan mo. Ibig ko lamang makita ka na maging masaya at makapagpatawad. Ang kasal na ito hindi lang para sa akin. Para ito sa pamilya ni Mang Roy. Si Sansa naman ay tumahimik, nakatingin lang sa sahig. Alam niyang mahirap ang sitwasyon, ngunit para sa pamilya niya, walang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang lahat. Para kay Sansan, hindi lang ito tungkol sa kanya. Dahil ito ay tungkol sa pag-aalaga sa kanyang pamilya na nagdusa sa pagkawala ng kanyang ama. Don Roberto, sumagot si Sansa na ang tinig ay puno ng kaba. Gagawin ko ito para sa pamilya ko. Salamat, Sansan. Sagot ni Don Roberto at ang ekspresyon ng pag-asa ay nagdulot ng ginawa sa kanya. Si Arvin naman, kahit naguguluhan, ay napaisip na lamang. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumayag. Hindi lamang para kay Don Roberto, kundi para na rin sa kanyang sariling pakiramdam na may utang na loob siya sa ama. Sa huli pumayag na rin si Arvin. Okay, Dad. I will do this for you. At dito nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay nilang tatlo. Isang bagong simula na hindi nila inaasahan. Ikinasal sina Arvin at Sansan sa isang tahimik na seremonyang dinaluhan lamang ng Don Roberto at ng kanyang sekretarya bilang witness. Wala ni isang media o kahit malapit na kaibigan ni Arvin ang nakakaalam sa kasalan. Simple lamang ito, halos parang formalidad lang. Ngunit para kay Sansan, ito ang pinakamabigat na desisyon na ginawa niya sa buong buhay niya. Habang nakatayo sa tabi ni Arvin sa harap na altar, halos hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Sa isang banda, masaya siya dahil ang kasunduang ito ay makakatulong sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila nito, naroon ang pangamba at lungkot. Hindi siya tanggap ni Arvin bilang asawa. Para kay Arvin, ang seremonyang iyon ay isang obligasyon lamang. Kahit paano niya subukang magpaka-neutral, hindi niya maalis ang iritasyon na nararamdaman niya. Para sa kanya, ang kasalan ay isang puwersahang sitwasyon na ipinataw ng kanyang ama. Pagkatapos ng kasal, bumalik agad si Sansan sa kanyang normal na buhay. Sa
Sa kabila ng malaking halagang natanggap niya mula sa pamilya Villarreal bilang bahagi ng kasunduan, nauwi pa rin siya sa kanilang bahay. Sa gabi, madalas siyang nagmumuni-muni habang nakaupo sa kanilang maliit na sala. Iniisip niya ang nangyari. Ang seremonyang hindi niya lubos maisip na bahagi na siya. Tila hindi totoo ang lahat. Kasal siya kay Arvin, ngunit hindi niya naramdaman na may tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Kapag nagkasalubong sila ni Arvin sa opisina, lalo lamang nagiging mahirap ang sitwasyon. Kapwa nila sinusubukang umiwas sa isa't isa. Para kay Sansan, nakakaramdam siya ng pagkapahiya dahil alam niyang ikinakahiya siya ni Arvin. Para naman kay Arvin, iniiwasan niya si Sansan dahil ayaw niyang bigyan ng ideya ang sino man na may espesyal na koneksyon sila. Napansin ni Don Roberto ang kakaibang sitwasyon ng kanyang anak at ng bagong asawa nito. Alam niyang hindi magiging madali para sa kanilang dalawa na tanggapin ang kasunduan. Ngunit, hindi niya akalaing magiging ganito kalamig ang lahat. Kasal na sila pero hindi mo lang magkasama. Sambit ni Don Roberto sa kanyang sarili. Isang araw, pinatawag niya ang kanyang sekretarya. Ano sa tingin mo nangyayari sa kanilang dalawa? Tanong niya. Don Roberto, mukhang hindi pa yata sila nagkakaroon ng pagkakataong makilalang isa't isa ng maigi. Sagot ng sekretarya. Napatango si Don Roberto. Hindi niya kayang hayaan na ganito ang mangyari. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Pagkalipas ng ilang araw, pinatawag ni Don Roberto si Sansan. Nagulat ang dalaga nang bigla siyang pinuntahan ng sekretarya habang nasa trabaho. Sansan, sabi ng sekretarya, pinapatawag ka ni Don Roberto. Pumunta ka sa mansyon mamaya pagkatapos ng trabaho. Kabado si Sansan, ngunit sumunod pa rin siya. Nang makarating siya sa mansyon, sinalubong siya ni Don Roberto na may malapad na ngiti. Sansan, wika ni Don Roberto. May plano ako para sa inyo ni Arvin. Gusto kong mas magkalapit kayong dalawa. Kaya naisip ko, bakit hindi ka na lang tumira dito o sa mansyon? Pwede ka rin maging personal assistant ni Arvin. Ha? Sir, hindi po siguro ako bagay rito. Sagot ni Sansan at pilit na pinapakalma ang sarili. Sansan, huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ay matutunan niyong magkasundo. Alam kong mahirap ito para sa inyong pareho pero ito ang tama. Paliwanag ni Don Roberto. Hindi alam ni Sansan kung paano ipapaliwanag sa kanyang pamilya ang desisyon niyang lumipat. Kaya naman nagbigay siya ng palusot sa kanyang ina. Nay, kailangan ko po munang magstay malapit sa trabaho. Sabi ni Sansan habang nag-iempake ng kanyang mga gamit. Magpapatayo kasi ng annex ang kumpanya at marami raw manpower ang kailangan. Nag-alala ang kanyang ina. Ngunit hindi na rin siya pumilit. Mag-ingat ka palagi anak ha. At kung ano man ang kailangan mo ay nandito lang kami. Kinabukasan dumating si Sansan sa mansyon dala ang kanyang maleta. Sinalubong siya ni Don Roberto ng may ngiti. Welcome sa bahay, Sansan. Ang tahanan kong ito ay tahanan mo na rin. Ngunit ang ibang eksena ang bumungad kay Arvin nang makita niyang dumating si Sansan. Dad, ano na naman to? Tanong niya na bakas ang inis sa mukha. Ayaw mo man tanggapin anak, mag-asawa na kayo. Dito siya titira. Sagot ni Don Roberto ng diretsyo. Dad, kung anong gusto mo, okay lang na dito siya. Pero magkahiwalay kami ng kwarto. Dagdag ni Arvin. Napailing si Don Roberto. Alam niyang mahirap kumbinsihin ang anak, kaya nagdesisyon siyang iwan ang mag-asawa. Babalik ako pagkatapos ng ilang linggo. Magbabakasyon lang ako, sabi niya. Ngunit alam ni Arvin na isa itong paraan upang bigyan sila ng espasyo. Sa unang gabi ni Sansan sa mansyon, hindi siya mapakali. Napakalaki ng bahay at pakiramdam niya ay napakaiba niya sa lahat ng naroon. Si Arvin naman ay hindi mapalagay sa bagong sitwasyon. Bagamat hindi sila magkasama sa iisang kwarto, hindi niya maiwasang magalit dahil tila pinipilit siya ng ama sa isang bagay na ayaw niyang gawin. Just stay out of my way, sabi ni Arvin kay Sansan nang magkasalubong sila sa sala. Don't worry, sir. Arvin.
Sagot ni Sansan at pilit na iniingatan ang tono ng boses. Habang unti-unting nagiging normal ang araw nila sa mansyon. Kapwa nila nararamdaman ang bigat ng kasunduan. Hindi man nila aminin, alam nilang parehong magulo ang kanilang nararamdaman. Sa kabila ng lahat, si Sansan ay nananatiling positibo. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang magampanan ang kanyang bagong tungkulin bilang asawa ni Arvin. Kahit malamig ang trato sa kanya ni Arvin, sinikap niyang unawain ito. Si Arvin naman ay nagsisimulang mapansin ang pagiging masayahin ni Sansan. Hindi man niya gustuhin, napapaisip siya kung bakit tila wala man lang galit o reklamo si Sansan sa kabila ng lahat ng hirap na dinaranas nito. Bagamat mahirap, nagsimula ng umusbong ang maliit na pagbabago. Isang senyales na marahil sa kabila ng lahat, may pag-asa pang maging maayos ang kanilang relasyon. Sa paglipas ng mga araw, naging mas komplikado ang sitwasyon ni Arvin at Sansan. Sa mansyon, bagamat kasal na sila sa papel, tila mas malayo na sa loob nila ang isa't isa. Si Arvin na sanay sa pagiging independent at walang ibang iniisip kundi ang negosyo ay tila hindi matanggap ng ibang tao na nakikihati sa kanyang espasyo. Si Sansa naman kahit kinakabahan at madalas asarin ni Arvin ay nananatiling masayahin at positibo. Ginagawa niya ang lahat para maging maayos ang pamamalagi niya sa mansyon. Kahit alam niyang hindi siya tanggap ng kanyang asawa. Minsan, habang naghahapunan sila, sinadya ni Arvin na late nang umupo sa mesa. Nakahain ang pagkain pero malamig na ito. Sansan, ano to? Hindi ka man lang ba marunong mag-timing? Ang lamig na ng pagkain. Sabi ni Arvin na halatang inis na. Ay, pasensya na Sir Arvin. Arvin. Akala ko kasi darating ka sa oras kaya naihain ko kaagad. Sagot ni Sansan habang namumula sa hiya. Nagkibit balikat na lamang si Arvin at sinabing, next time huwag kang assuming. Kahit na gano'n ang trato sa kanya, hindi pinansin ni Sansa ng masakit na salita. Sa halip, tahimik lang niyang iniligpit ang plato at inayos ang lamesa. Isang umaga, nadatna ni Arvin si Sansan sa hardin ng mansyon. Nagdidilig ng mga halaman. Nakasuot ito ng simpleng damit na mukhang pinaglumaan. Ngunit bumagay pa rin ito sa kanya dahil sa kanyang natural na kasiyahan. Sansan, anong ginagawa mo? Tanong ni Arvin na halatang iritado. Ay, nagdidilig lang po. Ang ganda po kasi ng garden dito. Sayang naman kung mapapabayaan. Sagot ni Sansa na may ngiti pa sa mukha. Alam mo bang may hardinero dito? Hindi mo kailangan gawin yan. Sabi ni Arvin na napailing. Alam ko naman po pero gusto ko lang na makatulong kahit papaano. Sagot ni Sansan habang nagpatuloy sa ginagawa. Napansin ni Arvin kung paanong tila mas masaya si Sansan sa simpleng gawain. Hindi niya ito maintindihan. Paano nagagawa ng babaeng ito na manatiling masaya sa kabila ng lahat? Habang tumatagal, hindi na iwasan ni Arvin na mapansin ang pagiging maalaga rin ni Sansan. Madalas siyang ipaghanda nito ng kape bago magtrabaho. Kapag may naiwan siyang gamit sa sala, tahimik itong inaayos si Sansan nang hindi nagrereklamo. Isang gabi, bumalik si Arvin sa mansyon na mukhang pagod na pagod mula sa trabaho. Nadatan niyang nakahain na ang hapunan, kahit hindi naman sila nakatakdang kumain na magkasama. Bakit ka pa naghanda? Hindi naman kita sinabihan na uuwi ako na maaga. Tanong ni Arvin habang tinitingnan ang lamesa. Sabi kasi ni Mang Felix, baka umuwi ka ng pagod kaya naisip ko pong maganda na lang. Sagot ni Sansa na tila nahihiya. Hindi na umimik si Arvin. Sa halip ay naupo siya tahimik na kumain. Habang kumakain, napaisip siya kung bakit tila hindi niya mahanap ang tapang para tuluyang itaboy si Sansan mula sa buhay niya. Sa kabila ng unti-unting pagkilala ni Arvin kay Sansan, pilit niya pa rin inilalayo ang sarili sa kanya. Madalas siyang nagpapakaabala sa trabaho o kaya naman ay nagpupunta sa gym. Ayaw niyang maapektuhan ang presensya ni Sansan. Isang gabi habang nagpapahinga sa study room ng mansyon, dumaan si Sansan dalang ilang dokumento na kailangang permahan ni Arvin. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded.
Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Natalie Navarro, Nelia de la Cruz, at Adelaida Guerra. Maraming salamat sa pakikinig. Arvin, pwede po bang pirmahan niyo to? Pinapadala po ni Don Roberto. Sabi ni Sansan na tila nag-aalangan. Hindi man siya tumingin, kinuha ni Arvin ang mga dokumento at pumirma. Next time, huwag mo na akong istorbohin sa ganitong oras. Malamig niyang sabi. Opo, pasensya na po. Sagot ni Sansan bago umalis. Ngunit pagkatapos siya makalabas, napabuntong hininga si Arvin. Alam niyang hindi niya dapat ganon tratuhin si Sansan, pero hindi niya rin maiwasang magtulak palayo. Ang malamig na pagtrato ni Arvin kay Sansan ay hindi dahil sa galit o pagkasaklam. Ito ay nag-ugat mula sa kanyang nakaraan. Dahil nga bata pa lamang siya nang iwan sila ng kanyang ina, ito ang rason kung bakit natutunan niya magtago ng emosyon at huwag magtiwala ng lubos sa iba. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang kahinaan. Isang bagay na ayaw niyang maranasang muli. Si Sansa naman ay unti-unting nararamdaman ang kakaibang tibok ng kanyang puso tuwing nakikita si Arvin. Kahit malamig ang trato nito sa kanya, hindi niya maikakailangang respeto at paghanga niya sa lalaki. Napakatalino at responsable ni Arvin, at kahit hindi ito halata, alam niyang mabuti ang puso nito. Ngunit alam niyang hindi tamang nararamdaman niya. Kasal man sila, alam niyang formalidad lang ito. Hindi kailanman magiging totoo ang relasyon nila. Sa gabi madalas siyang mag-isip ng malalim habang nakahiga sa kama. Sansan, huwag kang umasa. Hindi ito isang kwentong fairy tale. Bulong niya sa sarili. Isang gabi bumuhos ang malakas na ulan. Nawala ng kuryente ang mansyon na tila mas tumahimik ang paligid. Napilitan sina Arvin at Sansa na magkasama sa sala habang hinihintay na bumalik ang ilaw. Tahimik silang dalawa. Tila walang gustong magsimula ng usapan. Ngunit hindi na rin nakatiis si Sansan. Arvin, salamat nga pala ha. Sabi niya at basag ang katahimikan. Sano? Tanong naman ni Arvin na nakakunot ang noo. Sa lahat ng tulong na binigay ng pamilya niyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung paano namin malalampasan ang lahat ng pagsubok. Sagot ni Sansa at ang boses ay puno ng pasasalamat. Tahimik lamang si Arvin, ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na iniwan ng kanyang ama. Hindi niya masabi pero sa simpleng pasasalamat ni Sansan, tila may nabunot na tinik sa kanyang puso. Habang patuloy na magkasama sina Arvin at Sansan sa iisang bahay, unti-unti nagbago ang nararamdaman nila sa isa't isa. Si Arvin, pilit niyang tinatanggi, ay nagsisimula na magtaka kung bakit tila mas madali para sa kanya na tanggapin ang presensya ni Sansan. Si Sansa naman, bagamat alam niyang imposibleng suklian ni Arvin ang nararamdaman niya, ay nagdesisyon na gawin ang lahat para maipakita ang kanyang kabutihan at pasasalamat. Ang pagitan nila ay puno ng lamig at init. Ngunit sa kabila ng lahat, nagsisimula ng mabuo ang isang hindi inaasahang koneksyon. Isang koneksyon na maaaring magbago ng kanilang mga buhay magpakailanman. Balik sa regular na buhay si Sansan bilang janitress sa opisina ng Villarreal Corporation. Kahit kasal na siya kay Arvin, nananatili siyang tahimik tungkol dito. Lalo na't alam niyang hindi pa handang ipaalam ni Arvin ang kanilang sitwasyon. Para kay Sansan, mahalaga ang kanyang trabaho, kaya't patuloy siyang nagiging masipag at mabait sa mga kasamahan. Isang umaga, dumating ang grupo ng mga bagong investors at executives para sa isang mahalagang meeting kasama si Arvin. Kasama rito ang isang babaeng executive na si Samantha Alcantara. Isang maganda, matalino at ambisyosong babae na may malakas na personalidad. Agad na naging sentro ng atensyon si Samantha. Hindi lamang dahil sa kanyang galing sa trabaho, kundi dahil na rin sa kanyang angking ganda. Ngunit sa likod ng kanyang formal na imahe, may matalas na dila si Samantha. Madalas niyang insultuhin si Sansan tuwing makikita niya ito naglilinis.
Sansan, bakit ang bagal mo maglinis? Parang wala ka namang ibang alam gawin eh. Sabi ni Samantha isang beses habang nakataas pa ang kilay. Pasimple lamang na ngumiti si Sansan at sinabing, "Pasensya na po ma'am, sisiguraduhin ko pong malinis ng maigi." Ngunit hindi tumigil si Samantha. Kaya pala janitress ka lang eh. Walang ibang magagawa sa buhay. Dagdag pa nito, na tila masinadya pang ipahiya si Sansan. Ang sakit ng mga salitang yon ay parang dagok sa dibdib ni Sansan, pero pinili niyang hindi na mag-react. Ang natututunan niya sa buhay ay mas makapangyarihan ng pagiging kalmado sa harap ng mapanirang salita. Isa sa mga dahilan kung bakit ganon si Samantha ay dahil gusto niya si Arvin. Ilang beses niyang sinubukang makipag-usap sa bagong CEO ng Villarreal Corporation. Sa bawat meeting, tila sinasadyang pumorma ni si Samantha. Umaasang mapansin siya ni Arvin. "Arvin, ang galing mo talaga mag-handle ng mga discussions, parang effortless lang sa'yo." Ani ni Samantha habang nilalandi ang tono ng kanyang boses. Ngunit malamig lamang ang tugon ni Arvin. "Thanks, Samantha. Let's keep it professional." Ang sagot ni Arvin ay sapat na para maiparating na wala siyang interes kay Samantha. Pero hindi iyon naging hadlang sa babae. Patuloy niyang sinusubukang mapalapit kay Arvin kahit pahalata na hindi siya gusto ng lalaki. Isang araw habang naglilinis si Sansan sa isang conference room, narinig niyang may nag-uusap sa labas. Si Samantha iyon kasama ng ilan pang ibang mga empleyado at kitang-kita ang pagsimangot nito habang nagkukwento. "Alam mo, nakakainis talaga yung Sansan na yan. Kung makangiti parang linis na linis siya eh. Janitress lang naman." Sabi ni Samantha na may halakhak pa. Nakita naman ito ni Arvin mula sa hindi kalayuan. Naglakad siya palapit at tumikim. Dahilan para mapatigil si Samantha. "Samantha, may problema ba?" Tanong ni Arvin na may malamig na tono. Wala naman Arvin." Sagot ni Samantha na pilit pang umiti. "Kung wala, bakit parang may sinasabi kang hindi maganda tungkol sa isang empleyado? You are an executive. Anong klaseng halimbawang pinapakita mo?" Dagdag pa ni Arvin. Napahiya si Samantha, pero bago siya makasagot, umalis na si Arvin. Sa kabila ng pagkairita ni Arvin kay Samantha, hindi niya rin maintindihan kung bakit naiinis siya tuwing nakikita si Sansa na naiinsulto. Si Sansa naman sa kabila ng pang-iinsulto ay nananatiling mabait sa kanyang mga kasamahan. Dahil dito, maraming empleyado ang nagustuhan siya. May ilang mga lalaki pa nga sa opisina na nagpapakita ng interes kay Sansan. Tulad ni Mark, isang maintenance staff, at ni Leo, isang intern. Minsan nakikita pa ni Arvin si Mark na tumutulong kay Sansan na magbuhat ng mabibigat na kagamitan. Tuwang-tuwa naman si Sansan sa kabutihang loob ni Mark. Ngunit si Arvin na nagmamasid mula sa kanyang opisina ay biglang nakaramdam ng kakaibang inis. "Why do I even care?" Bulong niya sa sarili habang pilit na iniiwasan ang tingin mula sa dalawa. Isang beses din nakita ni Arvin si Leo na nag-abot ng juice kay Sansan habang nagpapahinga ito sa cafeteria. "Here, para may energy ka," sabi ni Leo na may halatang ngiti. "Salamat, Sir Leo. Ang bait mo talaga," sagot ni Sansan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, mas lalong gumulo ang isip ni Arvin. Kahit pilit niya itinatanggi sa sarili, hindi niya gustong makita si Sansan na masyadong malapit sa ibang lalaki. Sa tuwing uuwi si Arvin at Sansan sa mansyon, nananatiling malamig ang kanilang samahan. Si Arvin, sa halip na pag-usapan ng mga nangyayari sa opisina, ay pilit pa rin nilalayuan si Sansan. "Arvin, gusto mo pa ba ng kape?" Tanong ni Sansan isang gabi. "Huwag na, kaya ko ng sarili ko," sagot ni Arvin ng malamig. Ngunit kahit ganito ang trato ni Arvin, hindi siya matigil sa pag-iisip tungkol kay Sansan. Lagi niyang naaalala ang mga eksenang may ibang lalaki na nagpapakita ng kabutihan sa kanya. At hindi niya maiwasang tanungin ng sarili kung bakit ito nakakairita sa kanya. Si Sansa naman, kahit malamig ang trato ni Arvin, ay nananatiling masaya sa kabila ng lahat. Mahal niya ang trabaho niya. At kahit iniinsulto siya ng iba, alam niyang kaya niyang lampasan ang lahat. Ngunit sa loob niya, hindi niya maitatangging nahuhulog na ang loob niya kay Arvin.
Isang damdamin na pilit niyang tinatago dahil alam niyang walang patutunguhan. Sa bawat araw na lumipas, unti-unti nang napansin ni Arvin ang pagiging espesyal ni Sansan. Hindi lang ito mabait sa mga kasamahan, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid niya. Sa kabila ng lahat ng hamon sa buhay, nananatiling matatag at masayahin si Sansan. Isang bagay na ngayon lang nakita ni Arvin sa isang tao. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili si Arvin sa kanyang pader ng pagiging malamig at suplado. Hindi niya kayang tanggapin ang ideya ng pagmamahal. Para sa kanya, ang pagbukas ng puso ay isang kahinaan na hindi niya kailanman kayang payagan. Sa gitna ng tensyon sa opisina at sa kanilang kakaibang setup sa mansyon, isang bagay ang sigurado. Sa pagitan ng malamig na trato at mga nakatagong damdamin, isang kwentong patuloy na nahuhubog sa kanilang dalawa. Patuloy pa rin si Sansan sa kanyang trabaho bilang janitress. Tulad ng dati, ginagawa niya ang lahat ng makakaya para maipakita ang dedikasyon at pagmamalasakit sa kanyang trabaho at mga kasamahan. Kahit hindi siya palaging tinanatrato ng maayos ng iba. Isang umaga habang naglilinis si Sansan sa lobby, napansin niya ang kakaibang ingay sa isang sulok. Lumingon siya at nakita ang isa sa mga security guard na tinutulak at sinisipa ang isang matandang pulube. "Hoy! Umalis ka nga rito! Ang dumi-dumi mo, hindi ka bagay rito!" Sigaw ng guard habang patuloy na tinutulak ang matanda. Nag-init ang dugo ni Sansan sa nakita. Hindi siya makapaniwala na kaya nitong gawin iyon sa isang matanda na halatang mahina na at mukhang may karamdaman. Agad siyang lumapit upang pigilan ng guard. "Kuya, ano ba? Bakit mo siya tinanatrato ng ganyan?" Galit na tanong ni Sansan. "Sansan, pulubi yan, hindi siya dapat nandito," sagot ng guard. "Bakit? Tao rin naman siya, diba? Kung gusto mo ako nang bahala sa kanya, kuya, huwag mo lang siyang saktan," sagot ni Sansan, habang inakay ang matandang ginang papunta sa isang maayos na lugar. Ang matandang ginang ay payat at may mga gusot na damit at halatang gutom. Mukha rin itong wala sa tamang pag-iisip dahil kung ano-ano na lang ang sinasabi nito. "Kain, gutom, wala. Ang paulit-ulit na sinasabi ng matanda habang nakaupo sa isang gilid. Agad na naghanap si Sansa ng makakain mula sa pantry ng building. Dinala niya ang ginang ng tinapay at juice. "Oh, Nay, kain po muna kayo ha, para po may lakas kayo," sabi ni Sansa na may ngiti sa mukha. Nang makita ng matanda ang pagkain, napangiti ito at napapalakpak na para bang sobrang saya niya sa simpleng biyayang natanggap. Mabait ng bata, salamat," sabi ng matanda. Naramdaman naman ni Sansa ng sakit sa dibdib habang tinitingnan ng ginang. Gusto niyang alamin kung saan ito nakatira o kung may kamag-anak ito. Pero bago pa siya makapagtanong, bigla na lang itong tumayo at umalis. "Nay, teka lang," tawag ni Sansan. Ngunit mabilis na lumayo ang matanda. Napabuntong hininga na lamang siya. Nag-aalala kung saan na naman ito pupunta. Pagbalik ni Sansan sa kanyang gawain, napansin niyang pinagtatawanan siya ng ilang bagong empleyado. "Ano ba yan? Si Sansan, ang baho niya ngayon," sabi ng isa. Siguro naman hindi niya balak na palitan ng trabaho niya kasi bagay talaga siya sa ganyan. Dagdag pa ng isa na may halakhak. Pilit binaliwala ni Sansan ang sinasabi nila. Pero hindi maiwasang makaramdam ng hiya. Totoo, naaamoy niya na rin ang sarili. Galing sa matanda na medyo may amoy dahil sa dumi at gutom nito. Pero para kay Sansan, mas mahalagang tumulong kaysa mag-alala sa sasabihin ng iba. Si Arvin naman na nasa second floor ng building ay natatanaw ang grupo ng mga empleyado na tila nagtatawanan at nagbubulungan sa lobby. Lumapit siya sa kanyang sekretary at tinanong kung anong nangyayari. "Sir, mukhang pinagtatawanan po nila si Sansan," sabi ng sekretarya. Agad na bumaba si Arvin upang alamin ang sitwasyon. Nang makita niya nakatayo si Sansan sa gilid, halatang nahihiya. At ang grupo ng mga empleyado ay abala sa pagbubulong-bulong, hindi na siya nakapagbigil. "Bakit hindi kayo nagtatrabaho?" tanong ni Arvin na may malamig na tono. Natigilan ang grupo. Sir, wala naman po," sagot ng isa, ngunit halata sa kanilang mukha ang pagkagulat at kaba. "Kung wala, bumalik kayo sa trabaho ninyo.
Hindi kayo binabayaran dito para magsayang ng oras at pag-usapan ng ibang tao. Dagdag ni Arvin. Nahihiyang nagsialisa ng grupo ng mga empleyado. Iniwan si Sansa na tahimik pa rin nakatayo sa gilid. Lumapit si Arvin sa kanya. Go ahead and freshen up, Sansan. Fix yourself. Sabi niya na mahina bago bumalik sa kanyang opisina. Kinabukasan habang abala si Sansan sa paglilinis ng lobby, napansin niyang bumalik ang matatang ginang. Ngayon ay mas mukhang pagod ito. Pero masaya pa rin siyang makita si Sansan. Ikaw ulit, mabait na bata. Sabi ng ginang habang palakpak ng palakpak. Hello, Nay. Gutom po ba kayo? Tanong ni Sansan habang nilapitan nito. Ngumiti lang ang matanda at tumango. Agad namang kumuha si Sansan ng pagkain mula sa pantry at dinalhan ito. Ngunit kahit anong pilit niyang kausapin ng ginang, hindi pa rin ito makapagsalita ng maayos. Hindi iyon naging hadlang kay Sansan. Kahit hindi siya maintindihan ng matanda, sinamahan niya ito habang kumakain. Nilinis din niya ang mga damit ng ginang gamit ang malinis na towel upang kahit papaano ay gumaan naman ang pakiramdam nito. Habang ginagawa ni Sansa ng kanyang mga gawain, hindi niya alam na may mga matang lihim na nagmamasid sa kanya mula sa bintana ng ikalawang palapag, si Arvin. Nakita ni Arvin kung paano alagaan ni Sansa ng matanda. Araw-araw niya nasasaksihan ng malasakit nito. Kahit patila walang kapalit ang ginagawa niyang kabutihan. Ang bait niya, bulong ni Arvin sa sarili. Hindi ko alam kung may tao pa bang ganyan ngayon. Hindi maitatanggi ni Arvin na unti-unti nagbabago ang kanyang pananaw kay Sansan. Sa kabila ng pagiging masungit niya at malamig, nakita niya ang kabutihan ng loob ni Sansan na tila tumatagos hanggang sa puso ng mga tao sa paligid niya. Habang patuloy na tumutulong si Sansan sa matanda, mas lalo pang lumalalim ang nararamdaman ni Arvin para sa kanya. Ngunit hindi niya maamin sa sarili ang nararamdaman ito. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ko ba siya naiisip? Tanong ni Arvin sa kanyang sarili habang pinagmamasdan si Sansan mula sa kanyang opisina. Sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula ng mahulog ang loob niya kay Sansan. Ngunit kasabay nito ang takot at pag-aalinlangan. Natatakot si Arvin na buksan muli ang kanyang puso dahil sa sugat na iniwan ng kanyang ina. Sa kabila ng lahat, alam ni Arvin na hindi niya kayang baliwalain ang nararamdaman niya. Ngunit ang tanong lang sa sarili ay, kailan niya ito aaminin? Isang malaking selebrasyon na pinaghahandaan sa Villarreal Corporation, ang kanilang anibersaryo. Ang party ay hindi lamang basta-bastang pagtitipon. Ito ay isang ingranding okasyon na dadaluhan ng mga executives, investors at iba pang matataas na personalidad. Habang abala si Arvin sa kanyang opisina, narinig ni Sansa na kausap niya ang event organizer sa telepono. Make sure everything is perfect. This is a celebration of our legacy. Sabi ni Arvin na may kumpiyansang tono. Nakaramdam naman si Sansa ng kaunting excitement, pero sinabayan nito ng kaba. Bagamat alam niyang hindi siya kasama sa guest list, naisip niya kung anong itsura ng party. Gusto sana niya magtanong kay Arvin kung dapat ba siyang magbihis ng maayos at sumama, pero nahiya na siya. Alam niyang nasa ibang mundo si Arvin at ang party na iyon ay hindi para sa tulad niya. Dumating na nga ang gabi ng engranding party. Ang opisina ay nag-iba ng anyo. Punong-puno ng mga ilaw, dekorasyon at engranding mga palamuti. Ang mga bisita ay nagsidatingan sa kanilang mga mamahaling sasakyan. Suot ang kanilang pinakamagarang mga kasuotan. Abang abala ang lahat sa kasiyahan, si Sansa naman ay nasa dulo ng kanyang shift bilang janitress. Nakatanaw siya mula sa malayo. Iniisip kung ano kayang pakiramdam na maging bahagi ng ganitong eksena. Paalis na sana siya na mapadaan siya sa lugar ng party. Hindi niya napigilan ng sarili at saglit siyang tumingin mula sa gilid ng pinto. Nasilayan niya ang mga eleganteng tao, ang masasarap na pagkain, at ang musikang pumupuno sa gabi. Habang nakamasid si Sansan, may ilang mga executives at empleyadong nakakita sa kanya. Oh, janitress, anong ginagawa mo rito? Tanong ng isa na may halong paghamak sa tono.
Hindi ka ba na-inspire? Tignan mo mga tao dito oh. Lahat malinis, presentable. Hindi to lugar para sa tulad mo. Sabi ng isa pa sabay tawa. Excuse me, hindi ka bagay rito. Sabit ng isa pang babae na nakalonggaw na may mataray na ekspresyon. Ang ilan pang bisita ay natawa habang ang mga mata ni Sansan ay napako sa sahig. Ramdam niya ang init ng mga titig na tila sumusunog sa kanyang dignidad. Baka naman akala mo isa kang bisita. Alalahanin mo kung sino ka. Dagdag pa ng isa. You are nothing. Janitress ka lang. Panunuya pa nito. Ang mga insultong yon ay tumama ng diretso sa puso ni Sansan. Nakatayo siya roon. Hindi makapagsalita. Habang naririnig ang bawat masasakit na salita. Gusto niyang umalis pero parang naninigas ang kanyang mga paa. Mula sa malayo nakita ni Arvin ang pangyayari. Naramdaman niya ang init ng galit na unti-unting umakyat sa kanyang ulo. Hindi niya matiis na makita si Sansa na inaapi ng ganoong paraan, lalo na sa harap ng maraming tao. Agad siyang lumapit sa grupo at lahat ay napatingin sa kanya. Excuse me, anong akala niyo sa inyo? Sabi niya na may malamig at nakakatakot na tono. Tiningnan niya ang mga empleyado at pagkatapos ay ang mga taong nang aapi kay Sansan. She's my wife. Don't ever touch her again. Maraing sabi ni Arvin. Ang boses niya ay puno ng otoridad. Parang nabingi naman ang lahat. Tumahimik ang paligid. At lahat ng mata ay nakatuon kina Arvin at Sansan. Si Sansan naman ay nananatiling nakatayo. Hindi makapaniwala sa narinig niya. Wife? Tanong ng isa sa mga executives, halatang hindi makapaniwala. Yes. Kung may problema kayo sa kanya, ibig sabihin may problema rin kayo sa akin. Dagdag ni Arvin bago hinila si Sansan palayo mula sa grupo. Pagdating nila sa isang tahimik na sulok ng venue, humarap si Arvin kay Sansan. Are you okay? Tanong niya at ang kanyang tinig ay biglang naging banayad at puno ng pag-aalala. Tumingin si Sansan kay Arvin. At doon niya napansin na talagang nag-aalala ito sa kanya. Gusto niya magsalita, pero ramdam niyang namumuong luha sa kanyang mga mata. Ayos lang, sagot ni Sansan. Pero halata sa boses niya na hindi totoo ang sinasabi niya. Nakita ni Arvin ang luha sa gilid ng mata ni Sansan at hindi niya napigilan ang sarili. Hinila niya ito papunta sa kanyang dibdib at niyakap. Napatigil si Sansan sa ginawa ni Arvin. Hindi niya inaasahan na magpapakita ito ng ganong klaseng lambing. Pero sa halip na umalma, hinayaan na lang niya ang yakap ni Arvin. Sa kauna-unahang pagkakataon naramdaman niyang kahit papaano ay may tao nagmamalasakit sa kanya. Habang nakayakap, maraming bagay ang tumatakbo sa isip ni Arvin. Hindi niya alam kung bakit pero may isang bagay sa presensya ni Sansa na nagpapagaan sa kanyang loob. Ang malamig niyang puso na matagal nang nakapini dahil sa sugat na nakaraan ay unti-unting nagbabago. Sansan, sorry kung hindi kita agad natulungan. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin yung mga ganitong bagay. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko sila hahayaang saktan ka ulit. Bulong ni Arvin. Naramdaman naman ni Sansa ng sinseridad sa boses ni Arvin. Pero alam niyang hindi madaling baguhin ang sitwasyon nila. Salamat, Arvin. Alam ko naman na hindi mo kailangan gawin to para sa akin. Alam ko naman kung nasan ako sa buhay mo. Sagot ni Sansan habang bahagyang humiwalay sa yakap ni Arvin. Tinitigan siya ni Arvin pero hindi siya nagsalita. Alam niyang masilimuot ang relasyon nila at maraming bagay pa ang dapat ayusin. Pag-uwi nila mula sa party, tahimik si Sansan sa loob ng sasakyan. Si Arvin naman ay halatang iniisip pa rin ang nangyari. Nais niyang protektahan si Sansan, pero hindi niya alam kung handa na ba siyang aminin ang tunay niyang nararamdaman. Sa kabila ng lahat, isa lang ang malinaw para kay Arvin. Si Sansan ay higit pa sa inaakala niya at hindi niya hahayaang mawala ito sa kanya. Pagkatapos na nakakagulat na revelasyon sa party kung saan ipinagtanggol ni Arvin si Sansan, tila unti-unti na nagbago ang dynamics ng kanilang relasyon.
Sa kabila ng kahihiyan at tensyong naramdaman nila pareho, may kung anong nagising sa isipan ni Arvin. Hindi pa rin niya alam kung paanong ipapakita ang nararamdaman. Ngunit nagsimula na siyang baguhin ang kanyang pakikitungo kay Sansan. Isang umaga, abala si Sansan sa kusina habang naghahanda ng baon. Kahit kasal na sila ni Arvin, nais niyang patuloy na magtrabaho bilang janitress. Para sa kanya, hindi mahalaga kung ano ang tingin ng iba. Mas mahalaga na may ginagawa siya at kumikita sa sariling pagsisikap. Ngunit nang makita niya si Arvin, agad itong sumimangot. "Sansan, what are you doing?" Tanong nito na halatang naiirita. Tumingin si Sansan, hawak ang baon niyang tinapay at tubig. "Nag-aayos lang ng baon. May trabaho pa kasi ako." Sagot nito ng mahinahon. "You're not going back to work? Stop it already." Sabi ni Arvin na malamig ngunit matigas. Napakunot ang noo ni Sansan. "Ha? Bakit? Kaya ko namang pagsabayan ng pagiging janitress at asawa mo." Huminga ng malalim si Arvin at tumingin ng diretso sa kanya. "Hindi mo na kailangang magtrabaho bilang janitress. Alam mo ba kung anong sinasabi ng mga tao? Na hindi kita gustong makitang iniinsulto nila." Bagamat gusto pa sana magpaliwanag ni Sansan, napansin niyang seryoso si Arvin kaya naman tumango na lamang siya. Hindi niya alam kung magagalit ba siya o matutuwa dahil sa kakaibang pag-aalala nito sa kanya. At dahil sa utos ni Arvin, napilitan si Sansan na manatili na lamang sa mansyon. Bagamat mas maayos na ang trato ni Arvin, na natili itong may distansya sa kanya. Tuwing umaga, sabay silang nag-aalmusal. Tahimik si Arvin habang nagbabasa ng mga papeles mula sa trabaho. Ngunit minsan ay nag-o-offer itong tanungin si Sansan kung gusto nito ng ibang pagkain. Sa gabi, sinusubukan ni Sansan na gawing komportable si Arvin. Tulad ng pag-aayos ng kwarto nito o pagdadala ng tsaa habang nasa opisina ito sa bahay. Sa kabila ng lamig na natatanggap mula kay Arvin, hindi maiwasan ni Sansan ang matuwa sa maliit na pagbabago nito. Isang gabi habang abala si Arvin sa kanyang trabaho sa study ng mansyon, tumawag si Don Roberto mula sa ibang bansa. "Hello? Dad?" Sagot ni Arvin na halatang hindi inaasahan ang tawag. "Kamusta ka, anak? Kamusta si Sansan?" Tanong ni Don Roberto na tila nang aasar pa sa tono. "She's fine. Everything is fine." Sagot ni Arvin na malamig ngunit hindi bastos. "Really? Hindi mo man lang ba siya inimbita sa date? O baka naman hindi pa rin kayo nag-uusap ng matino?" Umisbid si Arvin. "Dad, hindi ito tulad ng iniisip mo. Everything is under control." Narinig ni Arvin ang mahinang tawa ng kanyang ama mula sa kabilang linya. "Anak, hindi negosyo ang asawa mo. She's a person. She's a human. Give her a chance. Baka mas makilala mo pa siya at ma-realize mo ang halaga niya." Natigilan si Arvin. Sa lahat ng bagay, laging may punto ang kanyang ama. Ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Kinagabihan habang nakahiga sa kanyang kwarto, napaisip si Arvin sa sinabi ng kanyang ama. Si Sansan nga ba ang klase ng taong dapat niyang bigyan ng pagkakataon? Inalala niya mga simpleng bagay na ginagawa nito para sa kanya. Ang maagang pag-aayos ng pagkain. Ang pagsiguro na malinis ang kwarto niya at ang pagiging maasikaso kahit hindi niya hinihingi. Hindi rin nakatakas sa kanyang pagiging mabait ni Sansan sa ibang tao, kahit noong janitress pa ito. Habang nasa party sila noong nakaraang linggo, naalala niya kung paano siya nagtago sa likod ng crowd para obserbahan si Sansan. Nakita niya kung paano itong kinukutsa ng ibang tao. Sa halip na magalit o lumaban, nananatili itong tahimik at magalang. Nang gabing yon, alam ni Arvin na hindi lang simpleng babae si Sansan. Isa itong taong may tapang, tiyaga at kabaitan na hindi mo basta-bastang makikita sa iba. Simula nung araw na yon, unti-unti naging mas close sina Arvin at Sansan. Kapag may oras, nakikita niya si Sansan abala sa paghahalaman sa likod ng mansyon. Minsan, magbibigay siya ng simpleng papuri, ngunit ibabaling kaagad ang usapan sa ibang bagay. Sa hapunan, napapansin niyang tumatawa si Sansan sa mga kwento ng mga tauhan sa kusina. Hindi man siya sumasama sa mga kwentuhan, natutuwa siyang makita ang kasimplehan nito.
Bagamat malamag pa rin si Arvin sa harap ng iba, hindi niya na maiwasang pag-isipan ng mga bagay na gusto niyang sabihin kay Sansan. Ngunit ang kanyang sariling takot sa emosyon ang pumipigil sa kanya. Sa mga araw na lumipas, hindi napigilan ni Arvin ang pansinin ng ginagawang lahat ni Sansan para maging maayos ang kanilang pamumuhay sa mansyon. Sinisigurado nitong may pagkain si Arvin bago ito umalis sa trabaho. Nililinis nito ang opisina ni Arvin kahit hindi niya hinihingi. Kapag inaabot siya ng gabi sa trabaho, ihahatid nito ang tsaa at sasabihin, baka gusto mo na magpahinga. Kahit napilit pinapanatili ni Arvin ang kanyang distansya, unti-unti niya nang nararamdaman ang init ng presensya ni Sansan. Hindi niya ito sinasabi, ngunit sa kanyang puso, alam niyang may nagbabago. Habang nagiging mas maayos ang kanilang pakikitungo, nagkaroon na rin si Arvin ng pagninilay. Ang simpleng babae na dati niyang hindi pinapansin ay nagiging mahalaga sa kanya, kahit napilit pa rin niyang itinatanggi ito sa kanyang sarili. Lumipas sa mga araw at tila unti-unti nagiging mas maayos ang samahan ni Arvin at Sansan. Bagamat hindi pa ganap ang nagiging magkaibigan, nararamdaman ni Arvin na mas nagiging komportable na siya sa presensya ng kanyang asawa. Si Sansa naman, kahit na mahirap pigilan ang lumalalim na damdamin para kay Arvin, ay patuloy na ginagawa ang lahat upang maging maayos ang buhay nila sa mansyon. Isang umaga habang nagkakape si Arvin sa kanilang dining table, lumapit si Sansan. Hawak nito ang kanyang bag at mukhang may pupuntahan. Arvin, aalis muna ako saglit, sabi ni Sansa na may mahinang boses. Tumingin naman si Arvin sa kanyang bahagya at nagtaka. Saan ka pupunta? Sa bahay namin, bibisitahin ko lang ang pamilya ko, sagot ni Sansan. Tumango naman si Arvin at hindi niya ito pinigilan. Pero may kakaibang naramdaman siyang kaba. Alright, ingat ka. Ngunit sa halip na umuwi sa kanila, dumiretso si Sansan sa harap ng kumpanya, kung saan madalas naglalagay ang matandang ginang na tinutulungan niya. Sa labas ng gusali ng kumpanya, nandun na naman ang matandang ginang. Nakasuot ito ng lumang damit na tila pagod mula sa magapong paglalakad. Nang makita nito si Sansan, kumislap ang kanyang mga mata sa tuwa. Mabait bata! Masayang bati ng matanda. Ngumiti si Sansan habang inilalabas ang bitbit niyang pagkain. Narito po ulit ako, Nay. Kamusta kayo? Lumapit si Sansan at inilatag ang dala niyang pagkain sa maliit na bangketa, kung saan madalas na nakaupo ang ginang. Habang kumakain ito, kinakausap siya ni Sansan. Kahit hirap itong makapagpahayag ng maayos, ramdam niya ang lungkot sa mata ng matanda. Ngunit sa bawat oras na magkasama sila, tila nawawala ng bigat na nararamdaman nito. Samantala, pabalik na si Arvin sa kumpanya nang masulyupan niya mula sa bintana ng kanyang sasakyan ang pamilyar na figura sa labas ng gusali. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala si Sansan. Nakaupo sa tabi ng matandang ginang. Hindi niya ito agad nilapitan. Pero hindi niya rin napigilan ang sarili na magtanong kung anong ginagawa ni Sansan doon dahil akala niya ay bumisita ito sa pamilya niya. Nang makauwi si Sansan sa mansyon kinagabihan, tahimik itong bumati kay Arvin. Ngunit halata sa mukha nito ang pag-aalala. Alam niyang baka may nakakita sa kanya. Sansan? Malamig na bungad ni Arvin. Nagulat si Sansan at bahagyang kumabog ang dibdib. Bakit? Hiningan mo ako ng permiso kaninang umaga para bisitahin ang pamilya mo. Pero nakita kita kanina sa labas ng kumpanya kasamang isang matanda. Diretsong sabi ni Arvin. Napatigil si Sansan at hindi niya alam kung paano magsisimula. Kasi... Sansan, if you're going to lie to me, what is the point? Tanong ni Arvin, halatang naiinis pero pinipigilan ng sarili. Napayuko si Sansan. Hawak ang nilaya ng kanyang damit. Pasensya na Arvin, hindi ko sinabing totoo. Pero kasi may tinutulungan ako matandang ginang. Kawawa naman siya. Hindi makapaniwala si Arvin. Tinitigan niya si Sansan at pilit na itiniintindi ang sinasabi nito. Bakit hindi mo na lang sinabi sa akin?
Alam kong ayaw mo ng ganito. Alam kong gusto mo lang na manatili ako rito pero hindi ko naman kayang baliwalain ng taong nangangailangan ng tulong ko. Sagot ni Sansan na halos mapaluha na. Sa sagot ni Sansan, tila nagbagong ekspresyon ni Arvin. Ang inis at galit ay napalitan ng paghanga. Napagtanto niya kung gaanong kalaki ang puso ni Sansan. Sansan, mahinang sambit ni Arvin, habang dahan-dahang nilalapitan ito. Hinawakan niya ang kamay nito na bahagyang nangihinig. I'm sorry if I was harsh. Hindi ko naisip kung gaano kang kabait at kung gaano ka nagbigay sa ibang tao. I'm proud of your pure heart. Nagulat naman si Sansan sa sinabi ni Arvin. Hindi niya inaasahan na ganong klaseng reaksyon mula dito. Ramdam niya ang init ng kamay ni Arvin habang hawak nito ang kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon tila may nabubuong koneksyon na hindi nila maipaliwanag. Dahan-dahang lumapit si Arvin at bago pa nila napigilan ng sarili, naglapat ang kanilang mga labi. Naputol ang halik matapos ang ilang segundo. Pareho silang gulat sa nangyari. Tumayo si Sansan, hawak ang kanyang dibdib na tila tumitibok ng napakabilis. Pasensya na, bulong ni Sansan bago mabilis sa tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Nanatili si Arvin sa kinatatayuan niya. Naguguluhan ngunit malinaw na may nararamdaman. Gusto niya na. Gusto niya na si Sansan. Sa kwarto niya hindi naman mapakali si Sansan. Nakahiga siya sa kama. Iniisip ang nangyari. Bakit ko hinayaan? Bakit ko siya hinayaang halikan ako? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang mahal niya na si Arvin. Samantala, sa kabilang bahagi naman ng mansyon, nakaupo si Arvin sa gilid ng kanyang kama. Nakatingin sa kawalan. Ang halik na iyon ay nagpatibay sa kanyang nararamdaman. Ngunit, paano niyang haharapin si Sansan matapos ang nangyari? Ang gabing iyon ay punong-puno ng mga tanong at emosyon. Alam nilang pareho na mula sa araw na yon, hindi na muli magiging pareho ang kanilang relasyon. Matapos ang ilang linggong paglayo ni Don Roberto, nagbalik ito sa mansyon. Pagpasok sa mansyon, sinalubong nila si Don Roberto ng malugod na ngiti. Arvin! Sansan! Sigaw ng matandang lalaki na may kasamang pagyakap kay Arvin. Kamusta kayong dalawa? Nagkakasundo na ba kayo? Tumingin si Sansan kay Arvin, bahagyang nahihiya sa papuri ni Don Roberto. Magandang umaga po, Don Roberto. Magandang umaga, anak. Sagot ng matanda habang pinupunasan ang kamay niya at hinalikan si Sansan sa noo. Gusto ko kayong makausap ng mabuti. Nagtaka si Arvin sa ginawang paghalik ni Don Roberto kay Sansan. Tila ba may pagkasabik sa mga galak ng kanyang ama na hindi pa niya nararamdaman noon. Dad, anong nangyari? Parang ibang-iba kayo. Nagbigay ng ngiti si Don Roberto. Wala lang anak, masaya lang ako na nakakakita ako ng tao na magmamahal sa'yo tulad ng pagmamahal na ito ni Sansan. Hinaplos si Don Roberto ang ulo ni Sansan. Isang galak na mas malalim kaysa dati. Sa mga mata ni Arvin, nakikita niyang may gusto talagang mangyari si Don Roberto sa relasyon nila ni Sansan. Ang mga mata ng kanyang ama ay kumikinang ng isang uri ng kasiyahan na hindi siya sanay makita. Isang araw habang masayang nag-uusap ang pamilya sa mansyon, sinabi ni Don Roberto kay Arvin na nais niyang dalhin si Sansan sa kumpanya. Arvin, gusto ko sanang isama si Sansan sa kumpanya ngayong araw. Gusto ko siyang ipakilala ng formal bilang asawa mo. Alam mo na, para matanggal ang mga negatibong balita na naririnig ko. Lalo na yung tungkol kay Sansan na minamalit daw siya ng mga ibang tao sa opisina. Medyo kinabahan si Sansan. Alam niyang marami pang hindi nakakaalam at naniniwala sa kanilang kasal. At ang mga hindi pagkakaunawaan na nangyari sa office ay nagdulot ng takot sa kanya. Ngunit ang presensya ni Arvin ay nagsilbing lakas para kay Sansan. Inabot nito ang kamay ni Arvin at binitian siya. Okay lang Sansan, nandito ako. Sabi ni Arvin at tila nangihikayat pa sa kanya. Magiging okay ang lahat.
Habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan, napansin ni Arvin ang mga mata ng mga tao na nakatingin sa kanila. Hindi na siya nagulat na nag-aalangan ng mga empleyado sa kanilang presensya. Habang naglalakad sila, isang matandang ginang na may sakit sa pag-iisip ang biglang sumigaw mula sa kanto. "Mabait bata!" Sigaw ng matandang babae habang tumatakbo papunta sa kanya. "Hello po, inay!" Sagot ni Sansan habang yakap ang matandang ginang. "Kamusta po kayo?" Ngunit ang hindi inaasahan ni Arvin ay ang reaksyon ng kanyang ama. Nang makita ng matanda si Don Roberto, napansin ni Arvin na matutulis ang mata ng matanda at bigla itong umiti nang may kasamang galak. "Agnes?" Biglang sabi ni Don Roberto habang nakatayo siya sa likod ni Arvin. Nagulat si Arvin at hindi maintindihan ang nangyayari. Bakit niya tinawag na Agnes ang matandang ginang? Sinundan ni Arvin ang mata ng matandang ginang at nakatitig ito kay Don Roberto na may malalim na emosyon sa mata. Tumawa pang matanda at itinuro si Don Roberto. Agad na niyakap ni Don Roberto ang matandang ginang. Lumuha siya at napansin ni Arvin ang matanding kalungkutan sa mukha ng kanyang ama. "Agnes?" Sabi ni Don Roberto at nandoon ang bigat sa kanyang tinig. Nagulat si Arvin sa nangyayari. "Dad?" Tanong ni Arvin na ang boses ay puno ng takot. "What do you mean?" Nagpatuloy ang mga mata ni Arvin sa matandang ginang at tila may pagkatigil ang lahat ng nangyari sa paligid. Sa isang iglap, napagtanto ni Arvin kung sino ang matandang ginang na iyon. Ang pangalan ni Agnes na tinutukoy ni Don Roberto ay tumagos sa kanyang isipan. "Wait, is that..." Ang matandang ginang na tinutulungan ni Sansan, si Agnes, ay walang iba kundi ang kanyang ina. Ang babae na iniwan sila noon, nung bata pa siya. Tinutokso siya ng kanyang nakaraan. Ang babae na sa isang iglap naging parte ng kanyang mapait na alaala. Lumingon si Arvin kay Sansan at nakita niyang mukha ni Sansan ay puno ng pagtataka. Nandiyan ang pagdududa at kalituhan na natatakot rin siyang malaman ni Arvin ang buong kwento. Ngunit sa mga sandaling yun, naisip ni Sansa na kailangan niyang tanggapin ang nakaraan ni Arvin. Si Agnes, ang ina ni Arvin, ay hindi na maiiwasan. Ang mga sandali na matinding tahimik na pakiramdam ay dumadaan habang ang tatlong tao ay nagkatinginan. Si Arvin, ang kanyang ama na hindi na kaya magtago ng emosyon, at si Sansa na nag-aalala at tila naiipit sa gitna ng dalawang mundo. Nais sana ni Arvin na ipaliwanag ang lahat. Ngunit alam niyang walang mga salitang sasapat upang maipaliwanag ang mga naganap. "Sansan?" Sabay lingon ni Arvin. "This is my mom, Agnes." Hindi malaman ni Sansan ang tamang sasabihin, ngunit ang malasakit ni Sansan kay Arvin ay hindi matitinag. Alam niyang may pagnanais ang mga mata ni Arvin na makuha ang pagmamahal. Ang nakita niyang reaksyon ng kanyang asawa na puno ng sama ng loob at kalungkutan ay isang dagok na mahirap pagdaanan. Nagpasya si Sansa na manatili sa tabi ni Arvin. Hindi niya alam kung anong susunod na mangyayari. Ngunit alam niyang kailangan niyang magbigay ng lakas kay Arvin. "Arvin?" Tahimik yung tinawag. "Nandito lang ako para sa'yo. Ano man ang mangyari at ano man ang magiging desisyon mo, sasamahan kita at susuportahan." Ngumiti si Arvin, at kahit na punong-puno ng mga tanong at galit sa kanyang isipan, nakaramdam siya ng malaking pasasalamat kay Sansan. Siya na siyang patuloy na nag-aalaga sa kanyang puso at nagsisilbing ilaw sa gitna ng dilim ng nakaraan. "Thank you, Sansan," sagot ni Arvin. "Thank you for being here with me." Hindi pa alam ni Arvin kung anong magiging kinalabasan ng muling pagkikita nilang mag-ina. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na siya muling mag-iisa. Sa tulong ni Sansa, napagtanto niya kahit gaano kalalim ang sugat ang nakaraan, laging may pagkakataon para magsimulang muli. At sa mga sandaling yon, nagsimula nilang pagtibayin ang kanilang samahan. Hindi lamang bilang mag-asawa kundi bilang dalawang taong handang magsanib puwersa upang maghilom ng mga sugatang alaala. Matapos ang hindi malilimutang pagkikita ni Arvin at ng kanyang ina, si Agnes, inuwi nila siya sa mansyon.
Ipinagkatiwala nila kay Sansan ang unang hakbang ng pagpapagaling ng matandang ginang na may kalakip na may matinding emosyon at pag-aalala kay Don Roberto at Arvin. Ang lahat na nangyayari ay tila isang matinding pagsubok sa kanilang relasyon, ngunit ang huling layunin nila ay ang mapagtagumpayan ng mga hamon na dulot ng nakaraan. Habang dumating sila sa mansyon, si Agnes ay nanginginig at halatang pagod. Ipinagbigay alam ni Don Roberto na kinakailangan niyang alagaan ang kanyang asawa, hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang isang tao na may sakit. Sansan, pakisamahan mo si Agnes. Kailangan niyang makapagpahinga at maghilom, sabi ni Don Roberto. Hindi na nagdalawang isip pa si Sansan. Likas sa kanya mag-alaga at magbigay ng malasakit sa iba. Inasikaso niya si Agnes. Pinapaliguan ito at binibigyan ng malinis na damit. Hinarap niya ito ng may kabaitan. Hindi iniisip ang sakit na nakaraan, kundi ang pangangailangan ng matandang ginang. Habang ginagawa niya iyon, hindi maiwasan ni Don Roberto na umiyak. Walang tigil ang kanyang pagluha. Kitang-kita ang kalungkutan at pagkabigo sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang matatag sa paghahanap ng pag-asa para kay Agnes. Alam niyang may pagkakataon pang makabangon ng asawa niya. Ngunit ang pagsubok na ito ay tila napakabigat para sa kanya. Si Arvin sa kabilang banda ay hindi naman makapagsalita. Ang mga mata niya ay puno ng kalituhan at pagkadismaya. Alam niyang may sakit si Agnes, ngunit sa kanya, hindi maitatago ang matinding galit na nararamdaman niya. Si Agnes ang babaeng iniwan siya noong bata pa siya. Narito sa harapan niya ngayon. Tinitingnan siya ng may matinding kalungkutan. Para sa kanya, hindi basta-basta matatakpan ng sakit ang lahat ng ginawa ng kanyang ina. Habang nakaupo si Arvin sa isang sulok ng mansyon, hindi niya maiwasan na magtaka. Paano ko siya tatratuhin bilang ina ko? Tanong niya sa sarili. Siya pa rin ba ang aking ina kahit iniwan niya kami noon? Tinutok ni Sansan ang kanyang pansin kay Arvin na halos nawawala sa sarili. Arvin, anong nararamdaman mo? Tanong ni Sansan na lumalapit sa kanya ng may malasakit. Hindi naman sumagot agad si Arvin. Tumingin siya kay Sansan at nakita ang takot at alalahanin sa mata ng kanyang asawa. Alam ni Arvin na si Sansan ay nagnanais na matulungan siya. Ngunit parang may hindi maipaliwanag na puwang sa puso niya na hindi kayang punan ni Sansan sa mga oras na yon. Sumunod na gabi, nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap silang tatlo. Si Arvin, Don Roberto at Sansan. Tumabi si Don Roberto kay Arvin at tinawakan ang kanyang kamay. Arvin, nagsimula ang kanyang ama. Please, bigyan mo si Agnes ng pagkakataon na magbago. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay normal. Pero baka hindi natin alam ang buong kwento. May mga pagkakataon na hindi natin naiintindihan ang mga desisyon ng mga mahal natin sa buhay. Pero may pagkakataon pa rin na maghihilom din ang mga sugatang puso. Tumingin si Arvin sa kanyang ama, ngunit hindi pa rin siya kumbinsido. Dad, kung tutulungan lang siya makarecover at bumalik sa normal, okay sa akin. Pero kung gusto mong sabihin na dapat ko siyang kilalanin bilang aking ina, hindi ko papayagan yon. Hindi ko siya kayang tanggapin pa. Napansin naman ni Sansan ang matinding kalungkutan sa mukha ni Arvin at dahil sa malasakit niya sa asawa, nagdesisyon siya magsalita. Arvin, simula ni Sansan, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Hindi ko kayang ilagay ang sarili ko sa posisyon mo. Ngunit gagawin ko ang lahat upang suportahan ka. Kung ano man ang mangyayari, andito lang ako. Ang nais ko lang ay maging maayos ka. Nagpatuloy pa si Don Roberto. Baka may nangyari kay Agnes, anak. Hindi natin alam kung anong mga dahilan na tumantong sa ganitong sitwasyon. Baka may mga bagay na hindi natin alam. Ibinukas ko sa iyo ang pagkakataong maghilom siya. Pero hindi kita pipilitin kung hindi mo kaya. Si Arvin ay tahimik na nakinig. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit may pag-aalangan pa rin siya. Habang si Sansan ay patuloy na nagpapakita ng malasakit, nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-isip ng mas malalim.
Hindi naging madali ang pagtanggap ng mga alaala ng nakaraan at hindi madaling patawarin ng ganon na lamang ang isang ina na iniwan siya noon. Ngunit sa mga salitang sinabi ni Sansan, natutunan ni Arvin na hindi ito tungkol sa pagpapatawad ng isang ina, kundi tungkol sa pagpapatawad sa sarili. Naglakad si Arvin papunta kay Sansan at tinawakan ng kamay nito. Sansan, sabi niya ng mahina. Hindi ko pa kayang tanggapin lahat ng nangyayari. Pero salamat sa pangunawa. Salamat sa pagiging andyan para sa akin. Nagmumula sa puso ni Sansan ng ngiti na nagbigay ng lakas kay Arvin. Andito lang ako, Arvin. Hindi kita iiwan. Nagkaroon ng isang mahabang sandali ng katahimikan. Ang mga mata ni Arvin at Sansan ay nagtagpo. At sa mga sandaling yun, pareho nilang naramdaman ng bigat at ang kagaanan ng kanilang mga nararamdaman. Walang kailangan pang sabihin. Dahil pareho nilang alam na ang suporta at pagmamahal sa isa't isa ay magiging gabay sa kanilang landas. Habang si Don Roberto ay patuloy na nag-aalaga kay Agnes, nagpatuloy rin ang pagsuporta at pag-alaga ni Sansan kay Arvin. Sa bawat araw, unti-unti nilang natutuhan kung paano ang maghilom. Alam nila na ang nakaraan ay hindi madaling kalimutan. Ngunit ang bawat akbang patungo sa pagpapatawad at pagpapasensya ay nagsisilbing tulay upang makatawid sa hinaharap na puno ng pag-asa. Sa isang gabi, nagtagpong muli ang mga mata ni Arvin at Sansan. Sa pagtingin nila sa isa't isa, nagpasya silang magpatuloy sa pagbuo ng kanilang buhay na magkasama, na handang tanggapin ang lahat ng pagsubok at pagpapatawad na dulot ng nakaraan. Ngumiti si Arvin at inabot ang mukha ni Sansan. Thank you for being patient with me, sabi niya, at hindi niya na kayang pigilan pa ang mga salitang yon. Binigyan ni Sansan ng malumanay na halik si Arvin bilang sagot. At sa mga sandaling yon, napagtanto nilang pareho na ang pagmamahal at pagpapatawad ay mga hakbang na magkasama nilang tatahakin. Isang landas na puno ng pag-asa at bagong simula. Ang lahat ng naganap sa mga nakaraang araw ay tila isang malupit na pagsubok para kay Arvin at sa kanyang pamilya. Lahat sila ay naglalakbay sa madilim na kalsada ng pagdududa, galit at kalungkutan. Ngunit isang hindi inaasahang balita ang magpapabago sa kanilang pananaw at magbibigay liwanag sa kanilang madilim na nakaraan. Matapos ang malalim na pag-iisip, nagpasya si Don Roberto na magpatuloy sa paghahanap ng katotohanan. Pinaimbestigahan niya ang lahat ng mga detalye tungkol sa pagkawala ni Agnes at laking gulat niya na matuklasan mula sa mga police records at medical records na hindi totoo ang akusasyon laban kay Agnes. Lumabas na si Agnes matapos mga kay Arvin ay nakaranas ng isang malupit na sakit. Ito ay ang kondisyon na unti-unting kumalat sa kanyang katawan at nagdulot ng malalim na epekto sa kanyang isipan. Nang magsimulang magpakita ang sintomas ng sakit, nawalan siya ng kakayahan na alagaan ang sarili at ang kanyang pamilya. Kaya sa gitna ng matinding emosyon at kalituhan, nagdesisyon si Agnes na umalis na lamang bigla. Iniisip na mas magiging magaan para kay Don Roberto at kay Arvin na wala siya sa kanilang buhay. Ang pinakamabigat na parte ay ang mga maling akusasyon na sumama siya sa ibang lalaki. Ang nakita raw ng mga tao na pag-alis ni Agnes na tila may kasamang ibang lalaki ay nagbigay daan sa matinding sakit na tinamo ni Don Roberto. Wala siyang kaalam-alam sa totoong nangyari kay Agnes at inisip niyang iniwan siya ng asawa dahil sa isang bagong relasyon. Kaya naman hindi niya na tinangkapang hanapin noon si Agnes. Iniisip na wala na itong balak pang bumalik. Ngunit sa mga records ng ospital at pulisya, natuklasan ni Don Roberto ang nakakagulat na katotohanan. May malubhang sakit pala si Agnes na nakakaapekto sa kanyang isipan at hindi niya ito kayang kontrolin. Dahil dito, napagdesisyon na ni Don Roberto na ipagpatuloy ang misyon na mapatawad at alagaan si Agnes. Hindi niya iniisip ang nakaraan kundi ang pagpapatawad at pag-aalaga sa kanyang asawa. Habang narinig ni Arvin ang balitang to, ang sakit sa kanyang puso ay tila hindi maipaliwanag. Nagbukas ang mga sugat na matagal niya nang ipinaglalaban at hindi kailanman nasubukang maghilom. Hindi niya nakalang darating ang araw na malalaman niya ang kanyang ina na iniwasan at pinagtaksilan niya sa matagal na panahon
ay nagdusa pala mula sa sakit na hindi niya naman kayang pigilan. Hindi rin kayang itago ni Arvin ang nararamdaman. Sa isang gabing tahimik sa mansyon habang inaalagaan nila si Agnes, hindi na siya nakapagpigil. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Kahit wala nang malayo alam si Agnes tungkol sa kanya. "Mom," sabi ni Arvin, ang boses ay nanginginig sa sakit at kalungkutan. "Hindi ko alam kung anong nangyari sa atin. Pero naiintindihan ko na ngayon. Hindi kita kayang iwasan. At hindi ko kayang magalit pa sa'yo. Mahal kita. Kahit na hindi ko alam kung paano ko mapapatawad sa lahat ng iniisip ko noon." Habang iniisip ni Arvin ang lahat ng hirap na dinanas niya at ng kanyang ama, hindi niya maiwasang magtaka kung paano kung hindi niya nalaman ang tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Ang mga bakit ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Ngunit ang higit sa lahat ay ang desisyon na magpatawad at magbigay ng pagkakataon na maghilom ang mga sugat. Kasunod ng pagbabalik loob at pagbabalik sa normal na kalagayan ng pamilya, nagdesisyon si Don Roberto na bumili ng isang bagong bahay para kay Agnes. Ito ay isang tahanan na puno ng pagmamahal, pag-unawa at pagnanais na muling magsimula ng bagong buhay. Sa kanyang mga mata, hindi na siya maaaring magpatuloy ng galit at hinagpis, kundi kailangan niyang yakapin ng pagkakataon na maghilom. Samantala, nagkaroon din ng pagkakataon si Sansa na matulungan ang kanyang pamilya. Binili niya ang isang malaki at bagong bahay para sa kanyang nanay at mga kapatid upang mabigyan sila ng mas maginhawang buhay. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na kanilang hinarap, ang pagmamahal at ang pag-aalaga ni Sansan sa kanyang pamilya ay nagbigay ng kagalakan at pag-asa para sa kanila. Ang pangarap at relasyon ni Arvin at Sansan ay mas lumalim pa. Ang hirap at pasakit na kanilang naranasan ay nagbukas ng pinto para sa isang bagong simula. Isang simula na puno ng pagmamahal, pag-unawa at pagkalinga. Sa isang tahimik na hapon, naglakad sila ni Sansan sa kanilang hardin. Hawak ang mga kamay ng isa't isa, ang mga mata ni Arvin ay nagliwanag sa kagalakan na ngayon ay natagpuan na nila ang kanilang tunay na kaligayahan. Tumingin siya kay Sansan at nagsimula silang mag-usap. Hindi tungkol sa mga nakaraan kundi tungkol sa mga pangarap nilang ipagpatuloy ang kanilang buhay na magkasama. "Sansan, salamat. Salamat sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko magagawa ito kung wala ka." Wika ni Arvin. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat at pag-ibig. Ngumiti si Sansan at tumingin kay Arvin. "Arvin, hindi mo kailangan ng pasasalamat. Ang mahalaga lang ay magkasama tayo ngayon. Saka lahat ng sakit, lahat ng paghihirap ay para sa isang mas magaan na bukas." Muling nagtagpo ang kanilang mga mata at sa mga sandaling yon pareho nilang alam na nagsimula na silang magsanib puwersa. Hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa isa't isa. Ang mga sugat mula sa nakaraan ay nagsimulang maghilom at ang kanilang pagmamahal ay naging mas matibay, mas maligaya at puno ng pag-asa. Hindi nila alam kung ano mangyayari sa hinaharap, ngunit ang mahalaga ay pareho silang may pananampalataya at lakas na magkasama nilang haharapin ang lahat ng pagsubok. Sa huli, natutunan ni Arvin at Sansa na ang pagmamahal ay hindi palaging madali. Ngunit ito ang bagay na magbibigay halaga sa lahat. Ang kanilang buhay ay puno ng pagpapatawad at sa kanilang bagong simula, ang mga alaala ng nakaraan ay magsisilbing gabay para sa mas maliwanag na bukas. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!